Si Rico ay isang masayahing 5 taong gulang na batang lalaki, na mahilig makipaglaro sa kanyang mga kaibigang demonyo. Hanggang sa isang araw sa paaralan, itinuring nila siyang parang basura dahil lang sa kanyang pinakamamahal na lolo, ang dating Supreme Commander. Pagkatapos ng araw na iyon, naiwang mag-isa at nanlumo si Rico. Hindi niya alam na malapit na niyang gisingin ang kanyang tunay na kapangyarihan, at maging pinakamataas na pinuno ng 10,000 demonyo. Si Rico ay isang 5 taong gulang na kaawa-awa, at walang silbing batang lalaki na siyang ikatlong tagapagmana ng isang yokai clan na pinangalan ng Clan. Ngunit isang araw, nakita niya ang isang batang babae na may itim na buhok na tinusok ang kanyang ama gamit ang isang mapurol na espada. Bamaling ang tingin ng babae kay Rico at ngumiti ng pinakamasamang ngiti. Bago pinaslang, tiningnan ni Richie ang Yamabuki Rose na hindi namumunga ngunit namumulaklak. Pagkalipas ng 3 taon, si Rico ang young master ng House. Isa siyang masayahing batang lalaki na mahilig mag-prank sa kanyang mga kasama. Ang mga pranks ay katulad ng sa Supreme Commander, ang lolo ni Rico. Kabilang sa mga pangunahin sina Aotabo at Kurotabo, ang mga opisyal ng pag-atake ng House. Ang maliit na batang babae, si Yuki, ay sinamahan si Rico sa paaralan na nakatago bilang tao. Isang araw, tinanong niya ang kanyang lolo, si Nabo, kung maaari niyang makuha ang kanyang titulo bilang pangatlo. Sinabihan siya ni Nabo na maghintay hanggang sa mas maging yokai siya. Nangako si Rico na magiging isang mahusay na leader ng yokai tulad niya. Sa paaralan, pinuri ni Rico ang kanyang lolo at sinabing siya ang Supreme Commander ng yokai, ngunit wala siyang ideya na ang kanyang lolo ay may reputasyon sa pagpasok sa mga tahanan ng mga tao at kumakain ng kahit anong gusto niya, na nagiging sanhi ng kaguluhan para sa kanila. Tinanggihan ng mga bata ang yokai bilang isang fairy tale na nilikha ng mga tao noong unang panahon. Nang maglaon, dinala siya ng kanyang lolo sa isang pulong ng konseho ng yokai. Napakaraming yokai, at nasa sabik si Rico na makita ang mga makapangyarihang miyembro. Ang dahilan ng pagpupulong ay upang pangalanan ang ikatlong tagapagmana ng Clan at ang magiging Supreme Commander. Si Lord Gariel, ay naglagay ng kanyang pangalan bilang potensyal na kandidato dahil walang ibang nakahihigit sa kanyang mga kontrabida na paraan. Lahat ng nawawalang mga bata ng taon ay kanyang ginagawa, at siya ang namamahala sa pagpapadala sa kanila sa kailaliman. Narinig ni Rico ang gayong masasamang pagkilos sa unang pagkakataon, at nagulat siya sa mga ito. Nagsimulang purihin ng konseho si Gariel para sa kanyang mga pagsisikap at idineklara siyang yokai virtue. Kahit na ang kanyang lolo ay ipinagmamalaki siya, na hindi kapani-paniwala para kay Rico. Ngunit si Gariel ay hindi angkop para sa trabaho. Inilagay ng lolo ni Rico si Rico bilang ikatlong tagapagmana. Nagsimulang magtalo ang yokai. Kahit may dugo siya ni Rico, bata pa rin siya. Galit na galit si Gariel dahil alam niyang hindi pinili ang pagkakatawang tao ng kasamaan, kundi isang maliit na bata. Gayunpaman, nakontrol niya ang kanyang galit. Tahimik lang si Rico, kaya tinanong ng kanyang lolo kung ano ang problema kung kailan siya dapat maging masaya. Gusto niya ito, at gusto rin ito ng kanyang lolo. Ang 72 grupo ng Clan ay binubuo ng 10,000 yokai, at sila ang pangungunahan ni Rico. Ngunit walang ideya si Rico na napakasama ng yokai, at sa pagkakaalam nito, hindi niya gusto ang posisyon. Sinabi niya sa kanyang lolo na mas kapuputan siya sa paaralan at hindi siya katulad niya, at tumakas siya sa council meeting. Isang araw, dahil late na si Rico, hinanap siya ni Caraso at dinala siya pabalik sa mansyon. Isa siya sa mga advisor ni Nabo at tapat na tagasunod ng Clan. Sa kanilang paglalakbay, tinanong ni Rico kung siya ay tao. Siya ay may isang tao na ina at lola, ngunit isang kapat ng kanyang dugo ay sa kataas-taasang commander. Ito ay nagpadismaya kay Rico. Pagdating sa mansyon, pinanood niya ang balitang nag-uulat na ang pagguho ng lupa sa bayan ng Ukiyo ay nagbaon ng bus sa isang lagusan. Isa itong bus ng elementarya na dinala rin ng mga kaibigan ni Rico. Walang mga pagsisikap sa pagsadyop sa sandaling ito, kaya kinuha ito ni Rico sa kanyang sarili. Ngunit ang pagtulong sa mga tao ay laban sa yokai, at siya ay pinipigilan. Nagalit ito, at nagsimulang pumaligid sa kanya ang puting usok. Nagsimulang magbago ang kanyang boses, at ang kanyang buhok ay naging puti at mas mahaba. Hindi pa ito nangyari noon, na ginulat ang mga yokai. Alam ni Rico na walang makikinig sa kanya kung siya ay isang tao, ngunit maaari niyang pangunahan silang lahat kung siya ay magiging isang demonyo.
Nagiinit ang dugo niya na siyang yokai niyang dugo. Namana niya ang isang kapat ng dugo ng Supreme Commander, at ngayon ay may karapatan siyang pamunuan sila. Sa nakita, si Gariel, kasama ang kanyang hukbo, ay naghahanda upang tapusin ang mga bata. Nakikita ng mga bata ang mga yokai, at nanginginig sila sa takot. Habang papalapit si Gariel sa bus, lumapit si Rico at inatake siya ng espada. Nagsimulang dumyugo si Gariel, at hindi makapaniwalang sinugatan siya ng isang bata kahit siya ang pinakakinatatakutan. Kinilala ni Rico ang kanyang nakakatakot na presensya, ngunit hindi pinahintulutan ng yokai na masiyahin sa pagpaslang sa mahihina. Ipinahayag ni Rico na siya ang magiging ikatlong tagapagmana at mamumuno sa kanilang lahat. Dapat niyang ipadala ang mensahe sa lahat ng yokai sa mundo na siya na ngayon ang Panginoon ng Pandemonium. Tutol sa kanya si Gariel, kaya pinaslang siya ni Rico sa harap ng lahat. Nakita ni Barmo, isang board member ng Neuroclan at isa sa mga advisor ni Nabo, ang kaganapang ito at naunawaan niya kung ano ang ibig sabihin ng pagiging Lord of the Night. Ito ay isang tao na maaaring pukawi ng sindak kahit na sa mga tao, at magsusuot ng tunay na mantle ng takot. Ang mga bata sa bus ay natakot ngunit itinuturing na isang bayani si Rico. Bumagsak ang katawan ni Rico, at sa isang iglap ay nag-transform sa hugis tao nito. Makalipas ang 4 na taon, tinanong nila ang Supreme Commander. Tinanong nila kung gaano katagal niya planong kumilos bilang kapalit. Naniniwala si Nabo na walang mamumuno sa 10,000 warrior demon ng 72nd Neuroclan bilang ikatlong tagapagmana na mas mahusay kaysa sa kanyang apo, ngunit hindi ito pinaniwalaan ng konseho. Sa pagkakaalam nila, minsan lang niya ipinakita ang kanyang tinatagong demonyong anyo sa loob ng 4 na taon. Ngunit sinabi ng isa sa mga miyembro ng board, si Joki, na ang tunay na takot ay kapag itinago ng isang demonyo ang kanyang letigo. Para sabihing si Rico ang Lord of the Night, sa sandaling hinawakan niya ang letigo ay nangangahulugan na dumating na ang araw na mababalot siya ng tunay na takot. Isang araw, binisita ni Zan si Rico. Si Zan ay isang makamandag na ibon na kayang mag-anyong tao na dalubhasa sa paggawa ng mga gamot, at isang kaibigan noong bata pa at isang sinumpaang kapatid ni Rico. Matagal na siyang hindi nakikipag-ugnayan sa pamilya at nakipagkita sa ikatlong commander. Sinabi sa kanya ni Joki na hindi pa siya nakakaakyat sa utos, at sa tuwing may magsasabi ng paksa, nagiging maasim ang mukha ni Zan. Pag-uwi ni Rico mula sa paaralan, tuwang-tuwa niyang nakita si Zan. Humingi ng paumanhin si Zan sa hindi pagsali sa mga pangkalahatang pagpupulong, ngunit ibinasura ito ni Rico bilang isang kaganapan para sa mga lumang demonyo. Sinabi ni Zan na hindi siya dapat magsalita ng ganoon, dahil siya ang magiging Panginoon ng lahat ng mga demonyo. Sinabi ni Rico na hindi niya mamanahin ang posisyon bilang siya ay tao. Nagpagalit ito kay Zan, at sinimulan niyang pag-alitan si Rico sa pagiging walang isip. Kung magpapatuloy siya sa gawaing ito, ang mga pinuno ay walang ideya kung sino ang magiging ikatlong commander. Sinabi pa rin ni Rico na kakaiba para sa isang tao na kunin ang posisyon. Yumay na si Zan at nagalit. Hindi siya mabubuhay para sa ganitong uri ng tao. Dahil sa sobrang pagod, nanghina si Zan at nagsimulang umubo. Kinalaunan ay nagalit si Rico sa kanyang lolo sa ginawa niyang pagpunta kay Zan kahit na hindi siya dapat gumalaw. Kung naisip niya na ang kanyang lolo ay kaila-hilakbot para dito, kung gayon hindi siya pinapayagang patakbuhin ang pamilya Nura. Isang matalino na ahas, si Haboki, ay inilayo si Zan dahil sa kanyang humihinang kalusugan. Hiniling sa kanya ng ahas na iwan ang pamilya Nura dahil babagsak sila dahil sa walang silbing bata. Ipinaalam sa kanya ni Zan na may utang ang grupong Zani sa pamilya Nura dahil sa mahina nilang katawan. Ang tanging nagprotekta at tumanggap sa kanila bilang mga disenteng demonyo ay si Nabo. Ang pamilya Nura ay nasa ilalim ng maraming taga-suporta tulad ng Barmo Alliance at Zani Group. Maraming demonyo mula sa dagat at kabundukan na nagtipon sa Japan, na ang responsibilidad ay para protektahan ang pamilya Nura. Ngayon ay naniniwala si Zan na nakikita niya na ang ikatlong commander ay ang sanhi ng pagbagsak ng pamilya. Hindi nagaksaya ng panahon si Haboki at ipinaalam sa kanya na aalisin din ang kanyang bahay. Pinagtaksilan niya si Zan, ngunit unang nadama ni Haboki ang pagtataksil. Kung si Zan ay tumaas upang maging isang mas nangingibabaw na figure, kung gayon maaari siyang magkaroon ng isang mas mahusay na posisyon kahit na bilang kanyang basalyo. Ngunit palaging inuuna ni Zan ang pamilya Nura. Gayunpaman, hindi pa handa si Zan na masawi ng ganoon.
May misyon pa siyang kailangang gampanan, ngunit nanghihina na siya at umuubo na para gawin ang anumang bagay. Nag-transform si Haboki bilang isang higanteng ahas at inatake si Zan, ngunit hinarang siya ni Karaso. Dumating si Rico upang iligtas si Zan sa kanyang demonyong anyo. Nasaksihan niya ang lahat at sinabi kay Haboki na kahit na mayroon siyang 1,000 na katwiran ni Zan, ililigtas sana niya ang kanyang buhay. Sa isang malakas na welga, naputol si Haboki sa kalahati ni Rico. Si Zan, hindi pamilyar sa anyo ng demonyo ni Rico, ay nagtanong kung sino siya. Sinabi sa kanya ni Karaso na si Rico iyon, na ikinagulat ni Zan. Pagkatapos ay ipinaalam ni Rico sa kanila na siya ay magtatagumpay bilang ikatlong commander. Naisip ni Karaso na sayang ito dahil pagdating ng umaga, babalik siya sa kanyang anyo ng tao at makakalimutan ang lahat. Sa pangkalahatang pagpupulong, kung saan dumalo rin si Rico, ipinahayag ni Nabo na ang dahilan ng pagpupulong ay upang patatagin ang pamilya. Inanunsyo niya ang kandidatura ni Rico bilang ikatlong commander. Biglaan lang kasi, dahil hanggang ngayon, binabalewala niya ang mga bagay-bagay. Ngunit ngayon, handa na si Rico na kunin ang posisyon. Pinasalamatan niya silang lahat sa pagtitipon para sa pangkalahatang pulong sa isang maswerteng araw, na kilala rin bilang Tanki Jitsu. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin sa pagiging walang modo sa pamamagitan ng pagtugon sa kanila mula sa ganoong mataas na posisyon, ngunit tinanggap ni Rico ang tungkulin ng ikatlong commander. Si Haji, isang miyembro ng board, ay nagpaalam kay Nabo tungkol sa isang insidente sa teritoryo ng halimaw na pusa. Naisip ni Haji na isa na namang rogue group ang gumagaya sa grupong Kuso, kaya walang dapat ikabahala at siya na ang bahala dito. Ngunit natuklasan ng angkan si Haji at siyam na iba pang miyembro na nasawi sa kagubatan. Nakakabigla dahil kilala si Haji sa kanyang lakas, ngunit madali siyang tinapos. Sa paaralan, nakita ni Rico si Karaso na nagmamadali at naguguluhan. Kalaunan ay ipinaalam sa kanya na nawawala ang kanyang lolo, ngunit karaniwan nang nawawala si Nabo. Gayunpaman, ang kamakailang kaganapan kasama si Haji ay nagtaas ng pag-aalala. Sinabi ni Rico na titingnan niya ang bagay na ito. Habang tumatakbo siya pauwi galing school, may nabangga siyang estudyante na tila naghihintay sa kanya. Kahit papaano, kilala na niya si Rico at sinabi sa kanya na magkatulad sila, bata at nag-uumapo sa talento. Sinabi niya kay Rico na bagamat nasa kanya ang lahat sa simula, ngayon ay determinado siyang kunin ang lahat. Nangako siyang mag-iipon ng higit na takot kaysa kay Rico. Hindi maintindihan ni Rico ang nangyayari. Samantala, si Rina, ang taong kaibigan ni Rico, ay nilalapitan ng isang estudyanteng nagngangalang Inogami. May dila siyang parang aso. Bago pa siya makagawa ng anuman, tinawag siya ng ibang estudyante. Bigla, habang naglalakad sila, pinalibutan sila ng 7 Pilgrim. Sila ang mga pinuno ng Shikoku 88 Demon God na tumutukoy sa napakatanyag na 88 na banal na lugar sa Shikoku. Sa pagpupulong sa kanyang mansyon, pinag-uusapan nila ang kaguluhang dulot ng isang grupo. Alam ni Rico na iyon ang 7 Pilgrim na nakita niya noong isang araw. Napaslang kaya nila si Haji at ang iba pa. Hindi sila sigurado, ngunit ito ay isang posibilidad. Ang banta ay hindi pa rin alam ng mga tao ng pagkakaroon ng mga demonyo, ngunit sa pag-aalsa ng grupo, maaaring magbago iyon. Tinanong nila si Rico tungkol sa kanilang mga susunod na hakbang. Ang estudyante, kasama ang 7 Pilgrim, ay tumayo sa ibabaw ng isang gusaling itinatayo at tinalakay ang kanilang paraan ng plano. Sa wakas ay umabot na sila sa punto kung saan ang kanilang mga pangarap ay maaaring maging katotohanan. Sa pagkawala ni Nabo pagkatapos ng labanan kay Maki, ito ang perpektong pagkakataon upang tapusin ang pamilya Nura. Nababalita pa rin ang mga alingaw-ngaw tungkol sa malalakas na mandirigma sa pamilya. Kinatatakutan ang mga Tachigami, kaya naniwala ang mga tao sa kanila. Ang Tachigami ay naging pundasyon ng suporta para sa pamilya Nura. Ang estudyante, na tila pinuno nila, ay nagsabi sa kanila na maaari silang magsimula sa pamamagitan ng pagdurog sa Tachigami. Magsisimula sila sa pamamagitan ng pag-ikot sa bayan ng Yuko, at makuha ang atensyon ng kanilang mga kalaban. Si Ino, nakahawig ng isang ibon at ang uri ng takot ay apoy, ay dumating sa bayan upang ipadama sa mga tao ang kanyang galit. Naglabas siya ng apoy sa isang parke, na nagdulot ng pagkawasak at nagdulot ng takot sa mga tao. Si Yara, isang onmyujin ng cane house na dalubhasa sa Shikigami, ay nagawang supilan ang apoy at harapin si Ino ng direkta.
Ngunit dumating sa tamang oras ang Sarasa, ang tatlong uwak mula sa pamilya Nur, dahilan upang tumakas si Ino. Nang maglaon, ipinaalam ni Kana kay Rico ang sitwasyon, at sinabi sa kanya na naniniwala siya sa mga demonyo at sa kanilang pag-iral. Pinuri ng estudyante ang Seven Pilgrim dahil sa malaking pagkawasak. Sinabihan sila na ang susunod na hintuan ay ang pangunahing bahay ng kaaway, ang punong tanggapan ng pamilya Nura. Sa pagkakataong ito, si Inogami ang mamamahala sa pagdudulot ng pinsala. Sa isa sa mga silid, nakaupo ang ilan sa mga miyembro ng board, pinag-uusapan ang plano. Ang anak ni Haji, si Shawi, ay nagalit sa mga pinuno na walang ginawa. Nais niyang ipaghiganti ang kanyang ama, kahit na ito ay sa pamamagitan ng paghahangad. Dahil wala si Rico sa ngayon, sinubukan ni Hicho na ay hype siya dahil wala siyang inaasahan mula sa anak ni Haji. Pumasok naman si Rico at humingi ng tawad sa kanila sa paghihintay. Sinabi sa kanya ni Hicho na maaga silang nakarating dahil ito ay isang mahalagang bagay para sa pamilya. Mahigpit na sinabi ni Rico sa lahat na walang sino man ang kikilos ng mag-isa, at ang pagsugod ng maaga ay hindi patatawarin. Ano man ang darating, ang pamilyang Nur ay haharap sa kaaway ng sabay-sabay. Sinabihan pa niya si Shawi na huwag maghayganti. Sinubukan ni Shawi na makipagtalo, ngunit iginiit ni Rico na ito ay isang kritikal na oras at hindi sila dapat na maghiwa-hiwalay, dahil iyon ang gusto ng kaaway. Nais din ni Rico ang paghihiganti, ngunit alam niyang dapat itong makuha sa tamang oras. Tinanong ni Hicho kung paano sila uusad. May plano si Rico, palalakasan nila ang mga depensa ng teritoryo. Habang tumatagal, nakikinig si Inogami sa kanilang mga pagpupulong para isabotahe ang kanilang plano. Hinatake niya ang isang grupo ng mas mahinang yokai malapit sa lawa, at pinaslang ang isa sa kanila. Ang kaguluhan sa labas ay nagpa-alerto kay Rico at sa iba pa. Nagmamadali silang lumabas upang tingnan kung tungkol saan ito habang si Inogami, sa kanyang anyo ng aso, ay pinagmamasdan siya ng may galit mula sa likod ng isang puno. Nagmamadali siyang lumabas at sinimulang sirain ang mansyon mula sa loob palabas. Napakabilis niya kaya walang nakahabol sa kanya. Sinundan siya ni Rico sa harap ng mansyon, kung saan nakipagkita si Inogami sa kanyang koponan. Nagpakilala ang estudyante bilang si Tanoki, ang pinuno ng 88 Shikoku Demon Gods. Ang kanyang ama ay ang pinuno ng 800 Tanuki Houses. Tinanong ni Rico kung bakit niya ito ginagawa. Nais ni Tanoki na makaipon ng higit na takot kaysa kay Rico para makaangat siya sa kanya. Bago umalis, inutusan niya si Ino na sunugin ang mansyon. Umatake ang ibong humihinga ng apoy, dahilan para masunog ang bubong. Pinigilan ni Rico ang sinumang humabol sa kanila. Si Aotabo, kahit na sa kanyang napakalaking lakas, ay hindi nagawang pakalmayan ang apoy, ngunit si Kapa, na ang sakop ay ang takot sa tubig, ay nagawang supilan ang apoy sa pamamagitan ng paggamit ng tubig mula sa lawa. Kinabukasan, lahat ng yokai ay tumulong para itaas ang mga depensa ng mansyon. Pinag-uusapan ni Ino at Tanoki ang kaguluhan na dulot nila sa mansyon, at hindi pa nila natutuklasan ang mga aksyon ni Sadoy-sama. At kapag nagawa na nila, huli na ang lahat. Ibinalita ni Kasami sa konseho ang mga kaganapan. Sinabi niya sa kanila ang tungkol sa kamakailang pagpaslang. Ito ay mula sa Matay Obe at 3 sa kanilang mga bodyguard mula sa Obe clan. Naganap ang insidente sa maikling panahon ng mas kaunti ang bantay. Ito rin ay noong pauwi siya mula sa pangunahing bahay, at tinambangan nila siya. Napabuntong hininga ang konseho, ibig sabihin ay may tumutulong sa kalaban sa loob. Pinakalma sila ni Rico sa pagsasabing hindi garantisadong iyon ang nangyari. Iniwan niya ang usapin upang lutasin ni Karaso at inutusan ang lahat na magbantay. Ngunit nakita ni Yara ang isang demonyong aura sa bayan ng Yuko. Biglang may lumapit sa kanya na matandang babae, at tinawag siya nito. Na-offend ang ginang kung bakit siya tinawag na matandang babae. Sapat na ito para damanak ang kanyang dugo. Ginamit ng babae ang kanyang buhok sa pag-atake, ngunit mabilis na ipinagtanggol ni Yara ang kanyang sarili. Dahil alam niyang isa siyang Onmyoji, gusto niyang tumakas ng hindi nagdudulot ng anumang kaguluhan. Habang tumatakbo siya patungo sa dulo ng kalye, nawala siya sa kanto, ngunit nasubaybayan ni Yara ang isang demonyong aura at napunta siya sa Nur House. Nakipagkita siya sa kanyang mga kaklase, na nagsasanay. Tinanong ni Rico kung sumama siya sa kampo ng pagsasanay, ngunit sinabi lang ni Yara sa kanya na sinusubukan niyang sirain ang isang demonyo kapag pumunta siya sa kanyang bahay.
Naniniwala siya na ang demonyo ay isang Kajoriana. Mabilis na tinanong ni Rico kung may ginawa ba siya dahil alam niyang taga Shikoku siya. Sinabi ni Yara sa kanya kung paano siya nakaharap sa kanya. Nang maglaon, ipinakita ni Karaso ang mga larawan kay Rico ng Kajoriana. Hinanap nila ang mga eskinita ng demonyo sa ilalim ng utos ng Young Master. May nakita silang babae sa isang tindahan. Matapos tingnan siya, napag-alaman na madalas siyang nakikipagkita sa mga miyembro ng lead council ng pamilya Nura. Pinagsama ni Rico ang dalawang mga larawan. Alam niyang gumagalaw ang grupong Shikoku mula sa impormasyong ibinigay nila sa kanya. Nagalit si Karaso na may nakapasok sa kanilang teritoryo, at gumawa ng kalokohan sa kanilang mga miyembro. Upang humarap sa kanya ng maayos, si Rico ay nagbago sa kanyang pagiging demonyo. Naglakad sila papunta sa shop. Sa loob, ibinabahagi ni Hicho ang mahahalagang detalye ng mga pulong ng konseho sa Kajoriana, nalasing habang dumarating si Rico sa harap ng shop. May nakita siyang mahabang hibla ng buhok ng babae. Habang naputol ito sa ilalim ng kanyang paghawak, alam ng Kajoriana na may pumasok sa kanyang teritoryo. Naramdaman niya ang aura ng takot, at nagsimula siyang manginig. Tumakas siya bago nila siya mahuli, kaya inutusan ni Rico ang kanyang mga opisyal na habulin siya. Samantala, pinabalik si Hicho sa mansyon. Pinagalitan siya ng mga pinuno dahil sa pagbabahagi niya ng mahahalagang gawain ng pamilya sa babae. Alam ni Rico na walang siyang masamang hangarin, ngunit hindi siya dapat walang pakundangan na nagbabahagi ng mga detalye. Nagalit si Hicho, at sinisi siya ng lahat. Naniniwala sila na ang mga problema ng pamilya ay nagmula sa kanilang kahinaan, at hindi sila mapagkaisa ng pinuno. Naglalakad si Yara nang maramdaman niya ulit ang demonic aura. Ang Kajoriana ay bumalik para sa paghihiganti. Dinala siya ni Yara sa isang abandonadong lugar para mabawasan ang pinsala sa bayan. Tinanong ng Kajoriana kung bakit nakikipagtulungan ang isang anagi sa isang kaalyado ng demonyo. Itinanggi ito ni Yara at sinabing hinding-hindi siya gagawa ng karumal-dumal na bagay, ngunit sapat na sa maliit na usapan. Ipapakita sa kanya ng Kajoriana ang lakas ng isa sa 7 pilgrims. Hindi rin outraged si Yara dahil nanumpa siyang pupuksain ang lahat ng masasamang espirito sa mundo. Ipinaalam ni Karaso kay Rico na natagpuan nila ang Kajoriana na nakikibahagi sa isang labanan. Nagmamadali silang lahat sa site. Ginagamit ni Yara ang kanyang shikami para kontrahin siya, ngunit dahil sa kanyang pinsala, nakaramdam siya ng panghihina. Sa pagkakataong ito, binalot siya ng Kajori sa kanyang buhok at sinubukan siyang i-suffocate, ngunit pinigilan siya ng pamilya Nura. Dahil sa sobrang lakas ni Rico, nakaramdam siya ng takot. Sinubukan niyang tumayo sa harap niya, ngunit ang anino niya ay may malakas na presensya. Ginupit nito ang kanyang buhok na siyang sandata niya. Sinabi sa kanya ni Rico na hindi niya siya tatapusin, upang maihatid niya ang mensahe kay Tanoki na huwag hayaan ang isang babae na gawin ang kanyang maruming gawain. Pumunta ang Kajoriana kay Tanoki at ipinaliwanag ang buong sitwasyon. Sinabi niya sa kanya na si Rico ay hindi ordinaryong tao. Nasa sabik dito si Tanoki, dahil may kaunting pakinabang sa pagpunta sa bayan ng Yuko pagkatapos ng lahat. Hinihintay ni Tanoki na malaman ni Rico na nasa palad niya ito. Hiniling niya sa 7 pilgrims na patuloy na magbigay ng kanilang lakas sa kanya, kung saan sila ay maligayang nagpapasalamat. Bumalik sa mansyon, nag-isip si Karaso kung ang misyon ni Tanoki ay sirain ang pamilya Nura. Halatang isa-isang inaatake ang mga miyembro ng pamilya. Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Rico, hindi ito makatuwiran. Kung gusto nilang tapusin ang pamilya, ang mga demonyong Shikoku ay darating sa kanila sa isang malaking pag-atake. Kung hindi nila ginagawa iyon, nangangahulugan ito na mayroon silang iba pang mga layunin. Nasa mansyon ang Paranormal Investigation Squad. Sinusuri nila ang mga nasirang lugar sa bayan. Nabanggit nila na ang lahat ng mga site ay may isang shrine bilang pangunahing target. Nagulat si Rico sa impormasyon, at napansin din na sunod-sunod itong nangyayari. Samantala, sa gitna ng kabundukan ng Shikoku, binisita ni Nabu ang lugar kung saan nakatira ang pinuno ng maharlikang mga demonyong Shikoku. Ang shrine ay tahanan ng 108 Diyos ng Shikoku at tinawag na Yamaguchi Rindo. Si Havi ang pinuno ng 88 Tanoki, ngunit ngayon ay nagretiro na siya, at sinalubong siya ni Nabu. Tinanong ng gatekeeper ng shrine si Havi kung kilala niya siya, na sinabi niyang oo. Si Rico naman ay natigilan pa rin sa paghahanap ng pakay ni Tanoki. Ikinonekta niya ang mga tuldok.
Naalala niya na nang sumugod siya sa lugar ng Kajoriana, isang shrine ang nawasak. Alam niya ang kanilang layunin, at tinipon niya ang lahat at sinabihan silang maghiwa-hiwalay at protektahan ang mga shrine na hindi pa nasesayro. Ang kaaway ay tiyak na gumawa ng isang bagay na marangya upang ilihis ang kanilang atensyon, ngunit kailangan nilang manatiling mapagbantay. Nilalayo nilang sirain ang Tochigami para mayanig ang pamilya Nures sa pundasyon. Nagbigay daan ito sa kanila na ibaling ang batayan ng mga paniniwala at takot ng mga tao sa mga demonyong Shokoko. Ang mga pinuno ay ipinadala upang bantayan ang mga shrine. Tinalakay ni Nabo ang paksa ng pag-uutol sa mga Diyos at kung paano silang dalawa ay tumanda. Inilabas niya ang paksa kay Haji, at ang pagpaslang sa kanya ng isang demonyo na nagngangalang Maki. Namutla si Havi dahil alam niya kung sino ang gumagawa nito. Ipinaliwanag niya na si Tanoki ang ikawalong anak ng kanyang ika-88 na asawa. Nakuha niya ang malaking bahagi ng kanyang banal na kapangyarihan. Sinisikap ni Tanoki na magtipon ng takot upang maging Panginoon ng lahat ng mga demonyo. Gagampanan niya ang misyong ito kasama ang Seven Pilgrims, at si Inogami ay lalong mapanganib. Ginamit ni Inogami ang kapangyarihan ng puot at paninibugho at isa siyang tunay na nakakatakot na demonyo, at ngayon ay hindi na siya makatayo malapit sa Oro. Kitang-kita ang galit niya sa kanya. Sinabi sa kanya ni Tanoki na gusto niyang iwan siya bilang isang figurehead, hindi siya tatapusin, ngunit ipinaalala ni Inogami sa kanya ang batas ng demonyong Shokoko, ang mga mahihina ay nasasawi. Ngumiti si Tanoki at sinabi sa kanya na gawin ang gusto niya. Dahil ito ay si Inogami, hindi niya kailangan ng anumang mga gwardya or scout. Sa kanyang pagpunta kay Rico, pinigilan siya ng Kajoriana upang tanungin kung may gagawin siya para kay Tanoki. Ipinaliwanag niya na si Tanoki ang gumising sa kapangyarihan sa loob niya, ito ay ang kapangyarihan ng puot. Bumalik sa mansyon, nakikipaglaro si Rico sa squad ng sinusuri ni Inogami ang lugar. Naiinis lang siya sa pagtingin kay Rico na pala kaibigan sa mga tao. Kinasusuklaman niya na si Rico na nagustuhan ng mga tao. Nakatanggap sila ng email na naglalaman ng makapangyarihang impormasyon. Pinagmumultuhan ng mga demonyo ang isang abandonadong gusali ng paaralan. Ang isang film projector sa auditorium ay nagpakita ng mga demonyo kapag na-activate. Ang buong squad ay naghanda upang mag-imbestiga, sa kabila ng pagpigil sa kanila ni Rico. Nang tumawag si Rico sa telepono, nag-ambala siya, at umalis ang squad. Sa tawag, sinabi sa kanya ni Inogami na gusto niya itong tapusin dahil nagtatago siya sa loob ng kanyang mansyon. Sinabi niyang tama lang na tapusin ang malalapit niyang kaibigan. Alam niyang hindi papayag si Rico na masawi ang kanyang mga kaibigan, at ito ang perpektong pagkakataon para akitin siya. Alam ni Rico na ito ay isang bitag, dahil ang email na iyon ay ipinadala ni Inogami. Tumakbo siya ng mabilis sa abandonadong school building, pero buti na lang at walang nasaktan. Nasa projector room ang mga lalaki, kaya pumunta siya roon para tingnan kung tungkol saan iyon. Habang ina-activate nila ito, nasa projector ang silhouette ni Inogami. Sinabi niya kay Rico na hindi na kailangang iligtas ang mga tao, dahil sila ay magiging hapunan para sa mga demonyo. Kinasusuklaman niya si Rico sa pagiging tinanggap ng mga tao at mga demonyo, samantalang ang mga tao ay hindi kailanman tatanggap ng mga demonyo. Ngunit sinabi sa kanya ni Rico na hindi iyon ang kaso. Sinira niya ang projector at lumabas mula rito, sinabing ang mga tao ang tunay na kasamaan, dahil tinatrato nila siya na parang halimaw. Itinuring niya na si Rico ay mas mababa sa kanya at hindi siya tinanggap, at ang kanyang pagkamuhi sa kanya ay naging bulag sa kanya. Ngunit matagumpay na dumating sa pinangyarihan ang mga opisyal ng pamilya Nura. Pinawalan nila ng kakayahan si Inogami kaya hindi siya gumawa ng anumang padalos-dalos na aksyon. Nagpasalamat si Rico sa kanyang mga kaibigan sa pagligtas sa kanya, na ikinagalit ni Inogami. Naisip niya na ang mga tulad ni Rico ay may pribilehiyo at palaging pinoprotektahan ng iba. Ang puot na naramdaman niya ay nagpabago sa kanya bilang isang gutom na aso. Ang backstory ni Inogami ay medyo masakit. Sinubukan niya ang lahat ng kanyang makakaya upang umangkop sa lipunan ng tao, ngunit ito ay napakahirap. Tinawag nila siya sa mga iba-ibang pangalan, at ang mga babae ay natakot sa kanya. Sa oras na iyon, wala siyang ideya na may mundong puno ng mga demonyo hanggang sa isang araw, natagpuan siya ni Tanoki. Hiniling sa kanya ni Tanoki na maging isa sa kanyang mga kasama, ngunit bago iyon, nais niyang makita ang kanyang pagiging karapat-dapat.
Itinali nila siya na parang isang mabangis na hayop upang subukan ang kanyang kapangyarihan. Inakala ni Inogami na wala siyang kapangyarihan, kung saan sumagot si Tanoki na kailangan nilang tapusin siya ayon sa batas ng Shokoko. Ang kanyang kagustuhang mabuhay at mapabilang ay nagpabago sa kanyang kahangahangang anyo ng aso, isang kapangyarihan na lalong lumaki ang kanyang pagkamuhi sa mga tao. Natuwa si Tanoki sa kanya, kaya pinayagan niya itong sumali sa kanyang team. Sa kasalukuyan, si Inogami ay parang mabangis na aso, at si Riko lang ang inaatake niya. Bago pa tumama ang kanyang pag-atake, si Kobayashi, isang kaibigan ni Riko, ay itinali siya gamit ang kanyang mga string. Habang siya ay gumagalaw, mas humihigpit ang mga kwerdas, ngunit siya ay nabulag ng purong puot. Sumigaw siya na ginawa siyang tunay na demonyo ni Tanoki. Naniniwala siya na si Tanoki ay nakahihigit kay Riko na nakipaghalo sa mga tao. Sinubukan ni Riko na mga tuwiran sa kanya, at sinabi niya sa kanya na niloloko siya ni Tanoki. Alam ni Inogami na si Tanoki ay isang kakilakilabot na nilalang na huwad na kalmado, ngunit binigyan pa rin niya siya ng isang lugar upang mapabilang. Sinabi ni Riko na ang mga demonyo at mga tao ay hindi nakahihigit or nakabababa. Naging dahilan ito ng pagkataranta niya, at nakalas siya sa mga string. Nag-transform siya sa totoong pagkatao niya, isang higanteng lobo. Sinimulan niyang salakayin isa-isa ang mga miyembro hanggang sa naiwan si Riko na mag-isa. Walang dumarating para iligtas siya. Nang magsimulang lumubog ang araw, oras na para lumabas ang demonyo. Inihagis ng malakas ni Inogami si Riko sa lupa, sa pag-aakalang napaslang niya ito, ngunit tinusok ni Riko ang kanyang paa. Tinawag siyang masamang artista ni Riko at sinabihan siyang umalis sa entablado. Nang muling umatake si Inogami, mabilis na hiniwa ni Riko ang kanyang noo. Nagkamali si Inogami na ang pagpapalaki ng kanyang sarili ay gagawing mas mapanganib siya, ayaw niyang kilalanin ang dakilang lakas ni Riko at tumakas si Inogami. Hinabol siya ni Riko hanggang sa isang lumang abandonadong lugar kung saan nagsimula ang kanilang labanan. Hiniwa ulit siya ni Riko. Ito ang naging dahilan ng pag-atake ni Inogami para ipagtanggol ang sarili. Nagdulot ito ng maliit na gasgas sa kilay ni Riko. Sa isang huling hakbang, sinira ni Riko ang anyo ng aso ni Inogami, na binago siya pabalik sa isang tao. Bago siya mapaslang ni Riko, nagpakita si Tanoki. Sinabi niya kay Inogami na hindi pa niya ito hahayaang masawi, dahil isa siyang mahalagang kasama. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Tanoki ang demonyong anyo ni Riko, at humanga siya. Inulit niya ang katotohanang nanakawin niya ang lahat ng takot at magiging tunay na pinuno, ngunit iyon ay para sa ibang pagkakataon. With that, umalis siya kasama si Inogami. Nalaman ni Nabo na taglay ni Tanoki ang maalamat na kayamanan, ito ay ang palumpon ng demonyong Panginoon. Matapos marealize ito, nagbago siya. Hindi niya nakita ang kanyang mga kasama bilang mga kaibigan, ngunit bilang mga kasangkapan upang maabot ang kanyang layunin. Ngayon, oras na para sa 88 Diyos ng Shokoko na tumayo sa gitnang yugto. Ang Hasashi, ang pangalan ng kanyang katana, ay nangangahulugang patunay ng pinakamataas na pinuno. Gamit ito, sila ay sumulong. Si Tanoki ay pinili ng katana upang maging master ng 88 mga Diyos. Tinalakay ni Nabo at Hobby ang halaman na tinatawag na Tuse. Sa ngayon, ito ay tumutukoy sa letrang Karo User, isang snake gourd. Mga 1,000 taon na ang nakalilipas, isang stockkeeper ang nagtayo ng hukbo upang agawin ang trono ng emperador. Nakalulungkot silang nawala at ipinadala sa isang lupain na tinatawag na Sanuki. Ang unang stockkeeper ay nakarinig ng bush warbler. At naalala niya ang kabisera ng Kyoto at nakita niya ang ibon. Naisip niyang nakakaawa ito kaya binalot nito ang tukas sa dahon ng mause. Sa paggawa nito, pinatahimik nito ang sariling boses. Pinangalanan ni Hobby ang kanyang anak na Tomose ayon sa alamat na ito, upang mabuhay siya ng isang buhay na nakikita ang shrine. Ngunit binago niya ang kanyang pangalan, upang maging ibig sabihin ay pagpuntirya para sa isang trono ng imperial at nagsimulang tawagin ang kanyang sarili na Tanoki. At ngayon, sinusubukan niyang maging Panginoon ng lahat ng demonyo. Kinaumagahan, may dumating na mensahero ng uwak sa mansyon. Ito ay nasa masamang kalagayan. Nagbabala ito tungkol sa isang malaking hukbo ng mga demonyong Shokoko na sumusugod sa pamamagitan ng Shibuko. Nagdulot ito ng pagkataranta ng lahat. Tinanong ni Nabo si Hobby kung nalampasan ni Tanoki ang mga tao. Totoo iyon, sagot niya. Nangyari ito mga 300 taon na ang nakalilipas.
Ito ay isang pangyayari na nagpabago sa lahat. Sinubukan ni Tanoki na sakupin ang isang kastilyo ng tao. Ang mga demonyo ay mas matalino, mayroon silang mga supernatural na kapangyarihan. Dapat ay ginawa nitong malinaw ang kinalabasan, ngunit hindi. Ang buong hukbo ng demonyo ay nasira dahil sa isang katanan na taglay ng mga tao, ang gabel ng demonyong Panginoon. Ang Blight Magic character ay ang parang salita na bewitch. Sa konseho, nabigla ang lahat nang makitang napakalapit ng kalaban sa kanila. Ito ay hindi kailanman nangyari sa nakalipas na 400 taon. Sinabi ni Za na walang pagpipilian kundi sundin ang ikatlong commander, at magmarcha laban sa kanila muna. Ngunit kailangan muna nilang subukan ang mga intensyon ng Young Master. Tinanong nila kung nasaan si Rico, at nalaman na nasa entrance siya ng mansyon sa kanyang anyo ng demonyo. Magsisimula na ang isang mahaba at nakakatakot na gabi. Si Rico, sa kanyang anyo ng demonyo, kasama ang iba pang miyembro ng konseho, ay nagmarcha patungo sa kaaway. Nang harapin ang kawan ng kaaway, nasasabik si Tanoki na ipakita sa kanila ang kanyang tunay na anyo. Nag-transform siya sa isang masamang demonyo na may mahabang puting buhok, na may puting maskara. Oras na para matupad niya ang kanyang minamahal na pangarap, ang tumapos ng buhay at takot. Panahon na ngayon para sa labanan sa pagitan ng magulong sangkawan. Hiniling ni Tanoki sa kanyang mga kasama na ialay ang kanilang buhay para sa kanya. Tinawag niya silang mahina, at nakahanda na sila. Mag-isang naglakad si Rico sa ground battle nang walang takot. Akala ni Tanoki ay mabilis itong matatapos dahil sa sobrang kumpiyansa niya, ngunit sinundan ng hukbo ni Rico ang kanilang Young Master. Sumama sila sa labanan. Si Rico, na hindi napansin ng sinuman, ay dirdiretsong naglakad patungo kay Tanoki. Laking gulat niya na hindi siya pinapaslang ng kanyang hukbo, kahit na naroon siya. Sa loob ng ilang segundo, si Rico ay nasa ibabaw ni Tanoki at umatake gamit ang kanyang espada. Hinarang ito ni Tanoki gamit ang kanyang espada na nakasaklob pa rin. Naunawaan niya na ginawa niyang ganap na hindi siya makita ng kanyang mga kaaway, sa pamamagitan ng pagbuburr sa kanyang presensya. Ito ay ang kanyang uri ng takot at pati na rin kay Nabo. Si Tanoki ay nagpupumigla sa ilalim ng espada ni Rico. Sa pagmamasid sa kanya na bumaluktot ng ganoon, ang kanyang hukbo ay sumagip sa kanya, ngunit sa pagtingin sa kanyang espada, hindi sila nang ahas na lumapit. Biglang lumapit si Yosen, isang Night Sparrow, kay Rico. Kilala siyang lumilikha ng perpektong kadiliman sa kanyang mga kalaban. Katulad nito, si Rico, sa isang sandali, ay nabalot ng purong kadiliman. Iniutos ni Tanoki na tapusin siya, ngunit walang makita si Rico. Nagspell pa siya, isang matahimik na estado ng pag-iisip na nagsunog ng lahat ng kalapit na yokai sa abo. Sinamantala ni Tanoki ang pagkakataong ito at inatake si Rico sa kanyang tagiliran. Sinabi ni Tanoki sa kanya na talikuran ang liwanag at makipagsanib puwersa sa kanya sa kadiliman. Sa ganitong paraan, maaari siyang maging ganap na pag-iral pero tumanggi si Rico. Lalong kumikinang ang liwanag dahil may dilim. Nangangahulugan ito na kailangan siyang tapusin ni Tanoki. Habang ibinababo niya ang kanyang espada, ang kaibigan ni Rico, si Yuki, ay sumagip sa kanya. Gamit ang kanyang tungkod at kapangyarihan, pinalamig niya ang talim ng kanyang espada. Nagboluntaryo siyang maging kalaban niya. Hiniling ni Tanoki kay Yosen na ipakita ang kanyang tunay na katapatan. Lumipat din siya upang balutin si Yuki sa dilim, ngunit hindi siya nagtagumpay. Nagawa ni Yuki na i-freeze ang isang mata niya para makakita siya. Hindi alam ni Yosen ang tungkol doon, kaya nagpunta siya sa pag-atake. Nang makita ang pagkakataon, ginamit ni Yuki ang kanyang sinumpaang snowstorm para itaboy si Yosen. Nagawa niya ito, at nawala na rin ang dilim sa kanila. Nakatayo ulit si Rico at inatake si Tanoki. Mukhang natatalo sila sa labanan. Handa si Tanoki para dito, at alam niyang mahina ang kanyang hukbo at hindi magiging katapat niya, kaya't mayroon siyang paraan para magsilbi sila sa isang layunin. Naglabas siya ng isa pang espada, ang isang ito ay ang palumpon ng demonyong Panginoon. Sa pamamagitan nito, sinimulan niyang tapusin ang mahihinang miyembro ng hukbo. Nagulat at nabigla ang lahat nang makitang ganoon ang pakikitungo niya sa kanyang mga nasasakupan. Naging sanhi ito ng pagbabago ng espada. Natatakpan na ito ng kapangyarihan ng mga nasawi na kasama at naramdamang buhay. Ipinaalam sa kanya ng mga kasama ni Rico ang tungkol sa espada. Maaari nitong lipulin ang mga demonyo at hayaan ang gumagamit na sakupin ang mundo.
Na-absorb nito ang mga superpower ng lahat ng demonyong hiniwa nito. Nakita ni Rico kung paano lumalaki ang espada sa bawat pagpaslang. Sa kasamaang palad, nahuli ni Yara ang sarili sa isang sanggang daan na pinapaslang ni Tanoki ang lahat ng bagay na humahadlang sa kanya. Nahuli niya si Yara ngunit mabilis siyang tinulungan ni Rico. Sa proseso, binasag niya ang kalahati ng maskara ni Tanoki, at ang kanyang mga mata ay napuno ng pagmamataas. Sinikap ni Tanoki na malampasan ang kanyang ama, dahil ang mga tao ang pumalit pagkatapos ng digmaan 300 taon na ang nakakaraan. Ang hukbo ng demonyo ay pinamunuan ni Javi, at naniniwala si Tanoki na ang kanyang ama ay isang kabiguan, at gusto niyang patunayan ang kanyang sarili sa mundo. Nasa kanya ang katanan na minsang pumutol sa pangil ng kanyang ama. Sa patuloy na lumalagong kapangyarihan, sinusundan siya ng mga demonyo, at iyon ang tunay na takot kay Tanoki. Ang kanyang takot ay higit pa sa kinatatakutan ng Supreme Commander ng pamilya Nura. Bago umatake si Tanoki, na-intercept ni Kobayashi ang espada gamit ang kanyang mga string. Nagtipon ang lahat sa paligid ni Rico. Si Kana, na nasa gilid na nanonood ng lahat, ay walang mga bantay. Ito ang perpektong pagkakataon para salakayin siya ni Inogami. Nais niyang ipakita na ang mga tao at mga demonyo ay hindi kailanman magkakasamang mabuhay, ngunit bago niya ito mapahamak, sinaktan siya ni Tanoki. Hindi makapaniwala si Inogami. Gayunpaman, kailangan ni Tanoki ang kanyang superpower. Ito ay upang matiyak na kumpleto ang gabel ng Demon Lord. Inutusan niya ang espada na gumising upang mamuno siya sa mundo sa takot. Ang espada ay humahampas sa matinding lakas. Nakakatakot pero kalmado parent si Rico. Habang tumatakbo si Tanoki para salakayin si Rico, umiwas siya at lumipad patungo sa langit. Ang sagupaan ng mga espada ay nagpatuloy sa taas sa langit. Ngayon, lahat ng maaaring makialam ay wala na. Sinabi ni Rico na mayroon siyang suporta sa kanyang mga kasama, ngunit hindi sumang-ayon si Tanoki. Sinabi niyang hindi kailangan ng mga kasama ang nasa itaas. Nais ni Tanoki na tumayo sa ibabaw ng mga bangkay ng lahat ng mga demonyo. Nilalayo ni Rico na gisingin ang mga mata ni Tanoki, na puno ng pagmamataas. Malapit nang magbuka ang bukang liwayway, at nag-aalala ang mga kasama ni Rico na mawala ang kanyang demonyong anyo. Para malampasan ang problemang ito, gumawa ng kasunduan ang mga anyo ng tao at demonyo ni Rico. Sila ay dalawang bahagi ng isang nilalang. Nagpasya silang magsama mula ngayon. Ang kanilang layunin ay protektahan kapwa ang mga tao at mga demonyo. Ang kanilang mga kaluluwa ay magkakaugnay na ngayon. Napahigpit ang hawak ni Tanoki kay Rico at naisip niyang tapos na siya. Ngunit nang may ngiti sa kanyang mukha, ipinaalala ni Rico sa kanya ang buwan sa kalagitnaan ng araw. Ito ay nagbigay kay Rico ng isang espesyal na kapangyarihan, naging usok ang kanyang katawan. Kapag umatake si Tanoki gamit ang kanyang espada, dadaan lang ito, at walang naramdaman si Rico. Ang Kuko Curse ay nangangahulugang ang bulaklak na sinasalamin ng buwan sa tubig. Gamit nito, hiniwa niya sa kalahati ang anino ni Tanoki. Inilabas nito ang lahat ng mga multo ng mga kasamang natupok ng espada, at ang kanyang kawan ay humiwalay. Hindi kinailangang lampasan ni Tanoki ang kanyang ama ngunit Daijin ang kanyang sarili. Ngayon, walang pagtatanggol si Tanoki. Gumalaw si Rico upang salakayin at tapusin siya, ngunit nagpakita si Nabo at Hinerangan ang welga. Wala pa ring kontrol si Tanoki, at gusto niyang gamitin muli ang espada. Gusto niyang tumayo sa bangkay ng kanyang ama. Siya ay inilunsad sa hangin kung saan ang kanyang ama ay hawak ng dalawang uwak, ngunit inatake siya ni Rico, na naging sanhi ng pagkahulog ng espada mula sa kamay ni Tanoki. Sinabi sa kanya ni Rico na, tulad ng iba pang sumunod sa kanya dahil sa takot, siya ay nagtaksil sa kanila. At least kaya niyang dalhin ang nag-iisang demonyong mahal na mahal siya. Tumalon si Javi at lumapag malapit sa kanyang anak. Binuhat niya ito at inaresto, ngunit sa sobrang pagmamahal, yumuko si Javi sa harap ni Rico at Nabo, na ikinagulat ng lahat. Hiniling niya sa kanila na patawarin ang kanyang anak, nangako na siya ay magbabayad sala sa kanyang mga aksyon. Sa ibang pagkakataon, nagtipon silang lahat sa mansyon. Umupo si Rico at ang kanyang lolo sa yulunan. Ipagdiwang nila ang simula ng ligaw na sangkawan ng Young Master. Ito rin ang susunod na magandang yugto para sa pamilya Nura. Si Yarep, na nakapiring, ay nagsasanay sa kanyang mga water shot ngunit siya ay tila medyo nabigo.
Kailangan pa niyang mag-improve. Binisita siya ni Rico, at nag-aalala siya dahil hindi niya ito nakikita sa paaralan nitong mga nakaraang araw. Nang tanungin ni Yara kung siya ay nag-iisa, sinabi ni Rico na ang iba ay naghahanap sa kanya. Bigla naman silang nakita ng kuya ni Yara. Sa itsura niya, galit na galit siya. Inulit niya ang nag-iisang misyon ng Onmyoji, ang sirain ang yokai. Dalubhasa si Ryoji sa Shikigami. Nang walang anumang babala, inatake niya si Rico gamit ang kanyang water Shikigami. Tinulak ni Yara si Rico sa gilid at tinanong kung ano ang pakay nito. Tinanong ni Ryoji kung sino si Rico, at sinabi ni Yara sa kanya na kaklase niya ito at malapit na kaibigan. Tinanong ni Ryoji kung hindi niya alam na isa siyang yokai, isang bagay na ayaw niyang paniwalaan. Siya ay nagpatuloy sa pagtatanong kung ano ang kanilang ginawa nang sila ay humarap sa isang yokai. Nagpakita siya ng isang aso gamit ang tubig sa paligid at inutusan itong lamunin si Rico, ngunit namagitan si Yara sa pamamagitan ng pagharang sa aso. Nagulat si Ryoji na ang kanyang kapatid na babae, isang Onmyoji, ay magtatanggol ng isang yokai. Hiniling niya kay Rico na sabihin sa kanya na siya ay isang tao, na sinabi niyang oo. Nakita niya ang desperasyon sa mga mata nito na iligtas ang isang kaibigan at kinailangan niyang magsinungaling. Ngumiti si Yara at sinabi sa kapatid na hindi si Rico ang kalaban. Naasar dito si Ryoji, at ang pagprotekta sa isang yokai ay labag sa mga batas ng Onmyoji. Mas pinili niya si Rico kaysa sa kapatid niya. Hindi na nagaksaya ng isa pang sandali, sumalakay siya gamit ang aso. Hinarang muli ni Yara ang pag-atake gamit ang kanyang Shikigami, ngunit nilunod siya nito, at natumber siya. Binigyan siya ng kanyang kapatid na lalaki ng ultimatum kung ayaw niyang masawi, kailangan niyang bumalik sa kanya. Si Rico, sa kanyang anyo ng demonyo, ay mabilis na tumayo at iniligtas si Yara mula kay Ryoji. Hindi na siya nakapagpigil habang pinagmamasdan ng isang sinasaktan na babae. Ibinaba niya si Yara sa isang ligtas na lugar at naghanda para makipaglaban. Binuksan ni Ryoji ang dalawang vial. Nabuo mula sa kanila ang usok na naging mapanganib na mga bulaklak. Kung hinawakan, ang mga bulaklak ay maaaring tumunaw kahit ano. Gumawa rin siya ng istruktura ng tubig sa paligid ni Rico. Ito ay tinatawag na isang tatsulok na patlang, at nilamon siya nito agad. Ang diskarteng ito ay tumagal ng maraming taon upang makabisado, at nagulat si Yara na magagawa ito ni Ryoji. Ngunit nagkamali siya sa pag-iisip na nasawi si Rico. Sa halip, tumayo si Rico sa likod niya na may dalang espada. Bago pa man magawa ni Ryoji ang kahit ano, inatake siya ni Rico ng espada at bumagsak siya sa lupa. Biglang inatake ni Ma'am Oro, isang partner ni Ryoji, si Rico gamit ang Shikigami, isang papel na may nakasulat na chant. Itinaboy nito si Rico, at natumber siya. Natakot si Yara na siya ay tatapusin, at tinanong niya kung sino ang lalaki. Tumayo si Ryoji at sinabi sa kanya na siya ang matalik niyang kaibigan noong bata pa, si Ma'am Oro, ngunit ngayon ay ganap na siyang nagbagong tao na hindi nagpakita ng emosyon. Tatapusin na sana nila si Rico pero nang makita ni Ryoji ang espadang dala ni Rico, nagulat siya. Ito ay ang Nakama Kamaro, isang Onmyoji na espada na pumuputol lamang ng yokai. Bakit may dala siyang ganyan? Ngunit inutusan niya si Ma'am Oro na magmadali at tapusin siya. Sumugod si Ma'am Oro para ihulog si Rico sa dilim, ngunit tinalian ng mga string ang kanyang kamay. Ito ay kagagawa ni Kobayashi. Ang buong lugar ay napuno ng hukbo ng yokai, ang night parade ng 100 demonyo. Nandoon sila para ipagtanggol ang kanilang young master. Alam din ito ni Ryoji, kaya kailangan niyang mag-ingat. Tinanong niya si Rico kung sino siya. Sinabi ni Rico na siya ang young master ng dakilang yokai Yakuza family ng East Japan, apo ni Nabo. Napuno ng puot ang mga mata ni Ma'am Oro, at sinugod niya si Rico muli, ngunit pinigilan siya ng mga personal na gwardya ni Rico. Kahit si Ryoji ay pinatigil na siya. At saka, nandoon si Ryoji para sabihin sa kanya ang ilang masamang balita. Ang mortal na kaaway ng angkan ng kain ay kumikilos. Pinamunuan sila ng dakilang yokai na nagbuklod sa lahat ng yokai ng Kyoto, si Haguro. Nasira nila ang 8 selyo na pinanatili ng angkan ng kain. Ang pinuno ng angkan, si Hyoto Kain, ay idinagdag si Ma'am Oro sa angkan at inutusang bumalik si Yara. Si Rico, na unang narinig ang pangalan, ay natakot at nakaramdam ng matinding pressure. Bago umalis, sinabihan ni Ryoji si Rico na alagaan ang kanyang kapatid. Ngunit bumagsak si Yara dahil sa kanyang mga sugat. Dinala siya pabalik sa mansyon kung saan siya ginagamot.
Nang magkamalay siya, tumakbo siya palabas, alam niyang isa itong yokai mansion. Sa ibabaw ng sanga ng puno sa ilalim ng liwanag ng buwan, natagpuan niya si Rico. Lumapit siya sa kanya at hiniling na sagutin ang tanong kung tao ba siya or demonyo. Depende sa sagot, pipiliin niyang tapusin siya. Sinabi ni Rico na siya ay tao sa araw, ngunit isang yokai sa gabi. Mukha nga siyang dalawang tao, pero iisa sila. Nakumbinsi siya nito, at pinili niyang paniwalaan siya bilang isang mabuting tao. Nagpasalamat si Yara sa lahat ng tulong niya. Tinanong ni Nabo si Joki kung totoo ba ang sinabi ni Ryoji tungkol kay Haguro. Hindi niya naisip na marinig muli ang pangalan nito pagkatapos ng 400 taon. Noong panahon ng Keso, 400 taon na ang nakalilipas, maraming ambisyosong batang yokai ang nagtipon sa Kyoto. Ito ay naging sentro mula noong sinaunang panahon. Gusto nilang makita kung sino ang maghahari. Ilang Kyoto yokai ang nakakita sa mabigat na hukbo ni Nabo, at alam nilang kailangan nilang maging mas malakas para talunin sila. Kilala ang prinsesa bilang ang manggagamot, sa pamamagitan lamang ng kanyang mga kamay, kaya niyang gamutin ang anumang karamdaman. Ang kanyang ama, na isang sakam na tao, ay nakikinabang dito. Kinasusuklaman niya ito dahil gusto niyang tumulong ng libre. Isang omayoji na nagngangalang Kamitso ang naroon upang protektahan siya mula sa masamang yokai. Binigyan pa niya ito ng exorcist sword na pumaslang sa yokai para maprotektahan niya ang sarili. Ang espada ay aking malakas sa bawat pagpaslang. Ang mas batang si Nabo, na medyo matagal nang nanonood, ay kinikilig sa kanyang kagandahan. Gusto niya siya para sa sarili niya. Isang gabi, dinala siya nito sa kanyang mansyon. Ayaw ng prinsesa na pumunta, ngunit ipinangako ni Nabo na gagawin itong sulit para sa kanya. Dinala niya siya sa harap ng mga gwardya, ngunit hindi nila siya nakita. Ito ay dahil sa kanyang takot na naghahayag upang siya ay magmukhang invisible. Noong gabing iyon, nag-enjoy siya kasama ang yokai sa mansyon. Tinawag niya silang Akashi, isa pang pangalan para sa yokai. Tinanong siya ni Nabo kung gusto niya itong pakasalan dahil sa paglipas ng panahon ay lumaki ang nararamdaman nito para sa kanya. Pagbalik sa kanyang bahay sa umaga, ang kanyang ama ay binisita ng mga demonyo ng Kyoto. Nagbayad sila sa kanya ng mabigat na halaga upang makuha nila ang prinsesa, ngunit sa pag-aakalang maaari pa rin siyang kumita ng higit pa kung itago niya ito saglit, tumanggi siya. Nagalit ito sa kanila dahil siya ay sakam kaya pinaslang siya at dinukot ang prinsesa. Dumating si Nabo ng gabing iyon upang kunin siya, ngunit sa halip ay sinalubong siya ng mga nasawi na gwardya. Nang tanungin, isang halos humihingal na gwardya ang nagsiwalat na siya ay nabihag sa Osaka Castle. Nalaman kaagad ni Nabo kung saan nakatira si Haguro. Ang lahat ng mga prinsesa na dinala sa kastilyo ay may ilang uri ng mahiwagang kapangyarihan. Kakainin ni Haguro ang kanilang mga atay, ang pinagmumulan ng kanyang kapangyarihan. Pinili niya si Prinsesa Yo upang maging unang sakripisyo, ngunit tinawag niya si Nabo. Biglang narinig ang mga yabag niya. Nakapasok na si Nabo sa kastilyo nang walang nakakapansin. Sinugod niya ito para salakayin siya, ngunit hinarang ito ng ilang gwardya. Si Haguro ay hindi napahanga sa nanghihimasok. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang ang pinakamataas na commander ng angkan ng Europe, si Nabo. Nandoon siya para kunin ang prinsesa niya. Interesado si Haguro makita ang isang Akashi na dumating upang iligtas ang isang tao. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 100 taon na ang isang yokai ay tumalikod sa kanya. Ito ay isang masayang palabas para sa kanya. Muling sumugod si Nabo para umatake, ngunit inatake siya ng mga buntot nito. Nagdulot ito ng malubhang pinsala sa kanya, ngunit hindi siya napigilan. Muli siyang umaban, para lamang ma-atake siya. Isa sa mga buntot ang ibinato sa kanya, at naiinip na si Haguro at hiniling sa kanya na gumawa ng mas nakakaaliw na bagay. Ipinaliwanag niya na ang bawat buntot niya ay kumakatawan sa oras na siya ay muling nabilanggo. Ang mga buntot ay nagre-react kay Nabo, na pumunta dito para salakayin siya. Inatake ng mga ito si Nabo, sobra siyang nasugatan. Sinubukan ng prinsesa na pagalingin ang kanyang mga sugat, pero pinigilan siya ni Haguro. Hindi maintindihan ng prinsesa kung bakit ganoon kalalim ang kanyang pagpapahalaga sa kanya. Inamin ni Nabo na sa tuwing kasama niya ito, nagbubukas ang kanyang puso. Nagdala siya ng kapayapaan sa kanya, at gusto niyang makasama siya ng walang hanggan. Pero gusto niyang ipakita dito kung gaano siya kakul para ma-inlove din siya sa kanya. Mabilis niyang binago ang sarili niya. Napansin ni Haguro na ibang tao na siya ngayon.
Dito nagsimula ang dilim. Oras na para sa labanan sa pagitan ng mga Akashi. Nilamon ni Nabu ang sarili sa purong kadiliman na hindi man lang siya makita ni Haguro. Ano ang magiging reaksyon ng kanyang mga buntot kapag hindi nila alam kung nasaan siya? Mabilis niya itong sinalubong at inatake. Dahil dito, lumabas ang kanyang yokai energy sa sugat. Siya ay nawasak na gumugol ng maraming taon sa pagtitipon nito para sa kanyang hindi pa isinisilang na anak. Hinabol niya ang tumatakas na enerhiya habang hinahabol siya ni Nabo. Ginamit niya ang kanyang buntot upang atakihin ang puso nito, at ikokonsumo iyon upang mabawi ang nawalang enerhiya. Umaatake siya para sa pagpaslang, ngunit pinalibutan siya ng mga sinumpaang papel. Ginamit ni Hiyoto ang Shikigami Hagen. Hawak nito ang kapangyarihan ng 12 Ancestral Gods. Ginamit niya ito upang linisin ang kasamaan at talunin ang demonyo. Ang 12 Diyos ay nagpakita at itinali siya gamit ang mahika. Dahil sa pagkawala ng kanyang yokai energy, nanghina si Haguro kaya naman mas madali siyang makontrol ng mga ito. Ipinaalam ni Hiyoto kay Nabo na ang espada na ginamit niya sa paghiwa sa kanya ay ginawa niya. Pagkatapos ay ginamit niya ito sa huling pagkakataon upang hiwain siya sa kalahati. Bago masawi, isinumpa ni Haguro ang bloodline ni Nabo sa buong kawalang hanggan. Wala na si Haguro, at si Nabo ay naging Panginoon ng Pandemonium. Sinisikap ni Prinsesa yon na abutin si Nabo upang gamutin ang kanyang mga sugat. Siya ay nag-aalala at nagpasya na manatili sa tabi nito sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Nadaig ni Nabo ang mga demonyo ng Kyoto at may magandang asawa sa tabi niya. Siya ay naging ina ni Richie, ang pangalawang tagapagmana. Nag-flashback si Rico noong panahong pinaslang ng isang binibini ang kanyang ama. Nag-alala ang Kik ang clan dahil ang hukbo ni Haguro ay gumagalaw. Lumapit si Rico sa kanyang lolo at tinanong kung maaari siyang pumunta sa Kyoto. Nagbago ang kilos ni Nabo, galit na gustong puntahan ni Rico ang kanyang kasawian. Bigla siyang naglaho at saka muling nagpakita sa harap ni Rico na natigilan. Pagkatapos ay sinipa niya si Rico sa pool sa labas. Tinawag niya itong walang isip na hindi man lang nakaiwas sa sipa ng matanda. Marami siyang dapat matutunan kung hindi siya ay matatapos ng wala sa oras. Bumangon si Rico mula sa pool sa kanyang demonyong anyo at halatang nainis. Kung gusto niyang pumunta sa Kyoto, bubunot siya ng kanyang espada. Nakita ito ni Karaso, na dumaraan, ang tensyon sa pagitan nila. Ginamit ni Nabo ang likod ng espada kay Rico kasabay ng kanyang sipa. Si Rico ay walang oras upang irehistro kung gaano kabilis ang kanyang lolo. Ang labanan sa pagitan ng Akashi ay isang kompetisyon para sa takot, at ang unang tuntunin ay kung ang isa ay tumalon sa kalaban, pagkatapos ang tagumpay ay selyado. Gustong patunayan ni Rico ang kanyang sarili kaya't walang patutunguhan niyang ibinato ang kanyang espada kay Nabo na madaling umiwas. Ito ay oras na ng Akashi para lumipat sa susunod na antas. Naging anino, at natalo niya si Rico. Ipinakita nito kung pupunta si Rico sa Kyoto, wala siyang magagawa. Determinado si Rico na pumunta sa Kyoto, at tinanong kung maaari siyang pumunta doon kung matutunan niya ang trick. Ito ay dahil sa tuwing naririnig niya ang pangalan, na Haguro, siya ay nababalisa, at alam niyang siya ang nasa likod ng pagkasawi ng kanyang ama. Siya ang tumusok sa kanya. Tumakbo si Nabo, iniisip kung naging maingat ba siya kay Rico sa pagpapalaki sa kanya. Hiniling niya kay Karaso na tawagan sila, pati na rin ang pamilyang Oshotono. Pagkatapos, 2 araw nang natutulog si Rico. Nang magising siya, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang malaking palayok. Iniisip ng yokai ng nayon kung madyay gising pa ba siya. Kung hindi siya nagising sa loob ng 1 oras, kakainin siya. Pinag-usapan nilang lahat ang tagapagmana ng angkan ng Yura at ang pagbabago niya sa gabi. Akala nila mahina siya, at ang kanilang pinuno ay tinawag na Akupa. Ipinaliwanag niya kay Rico ang tungkol sa kanilang nakatagong nayo na tinatawag na Tono, na matatagpuan sa hilagang silangang bahagi ng Japan. Magiging apprentice na siya at matututo sa sining ng takot. Noong una ay tinanggihan niya ang ideya dahil gusto lang niyang pumunta sa Kyoto, ngunit hindi nagtagal ay nakilala niya ang mga tagapagsanay na nagngangalang Amiso, Rashima, Riri, Dariko at Itako. Sinabi ni Itako sa iba na hindi alam ni Rico kung paano tumawag ng takot. Ito ay nakakagulat, pareho sa pagiging apo ni Nabo at sa pagiging yokai. Sinabi sa kanila ni Rico na alam niya kung paano tumawag ng takot at hiniling na patunayan ito.
Ngayon ay nakaharap kay Itako, naalala niya ang mga salita ng kanyang lolo, upang gawing mahinahon at malinaw ang puso, isang pamamaraan na tinatawag na Maisu. Sinubukan niya at nagawa niyang tawagin ang takot at maglaho. Lahat sila ay namangha nang makitang matagumpay niyang nagawa ang takot. Ipinakita ni Itako kung paano mag-summon ng takot ngunit gamit ang kanyang lihim na pamamaraan, ipinakita niya kung paano sirain ang takot ng kalaban. Itinoon niya ang takot sa kanyang armas at ginamit ito sa pagputol ng mga puno sa paligid. Bahagyang nasugatan din nito si Rico. Sinisira nito ang takot sa takot. Ang kasaysayan ng yokai sa kalaunan ay nagbunga ng anti-yokai fighting technique sa Tono Village. Tinatawag itong possession. Ito ay ang susunod na antas ng Ayakashi. Ito ay hindi kapani-paniwala na hiniling ni Rico kay Itako na turuan siya. Samantala, isang Kyoto yokai na nagngangalang Kidomaru at dalawang iba pa ang pumasok sa Tono Village. Sila ay nasa isang misyon upang hilingin kay Akupa na sumali sa panig ni Haguro. Sinabi nila na ang mga selyo sa paligid ng kabisera ay sisirain sa loob ng 2 linggo, kaya kailangan nila ng mga sundalo. Tumanggi si Akupa na tumulong bilang neutral na partido. Darating muli ang Kyoto yokai. Habang papaalis sila, nakita nila si Rico malapit sa ilog. Agad na naalala ni Kidomaru ang kanyang mukha, na pinagmumultuhan siya. Sinubukan niyang sirain ang takot ni Rico, ngunit alam niyang isa siyang malakas na kaaway. Tinanong niya kung anak ba siya ng prinsesa, ngunit hindi niya naramdaman na 400 taong gulang na siya. Napag-alaman niyang siya ang apo. Sinabi niya kay Rico na sasakupan nila ang kabisera at puputulan ang hibla ng buhay ng pamilya Nura. Ang ulo ni Rico ay magiging regalo kay Haguro, at ang kanyang katawan ay ipapadala sa kanyang lolo na may deklarasyon ng digmaan. Ang isa pang yokai ay tumalon upang salakayin si Rico, ngunit dumating si Itako sa oras upang putulin ang kanyang braso. Binalaan sila ni Itako na tatapusin sila kung magdulot sila ng gulo sa kanilang nayon. Sinabihan siya ni Rico na tumayo dahil kaaway niya sila. Ginamit niya ang kanyang teknik na tinatawag na Kaikasu. Sa ganitong paraan, nagiging undetectable ang presensya niya. Muling umatake ang yokai gamit ang 1,000 ox power spin, ngunit ang kanyang kamay ay dumaan sa katawan ni Rico na parang usok. Ilang beses niya itong inatake, ngunit patuloy siyang naglaho. Nararamdaman nila siya, ngunit ang kanilang mga pag-atake ay walang silbi, dahilan upang sila ay matakot. Napakalakas ng counterattack ni Rico kaya naputol nito ang paligid ng nayon. Ang Lure yokai ay ang bulaklak na naaninag sa salamin, at ang buwan na lumulutang sa ibabaw ng tubig. Sinabi sa kanila ni Rico na ito ang panawagan sa Koko, isang yokai na nagpapakilala sa mga panaginip at ilusyon. Ang takot ay mas mapanganib kaysa sa kung ano ang naisip ni Kidomaru, kaya't kailangan niyang putulin siya. Bago ito maintindihan ni Rico, nasa ibabaw niya siya, ngunit siya ay niyelo sa isang kuta ng yelo ni Riri, na hindi maiiwasan. Pero kung gusto niyang pakawalin, kailangan muna niyang humingi ng tawad. Gayunpaman, madaling nasira ito ni Kidomaru. Dahil alam niyang hindi niya kailangang gawing kalaban ang Tono, iniwan niya sila, ngunit maaalala niyang tumulong sila sa apo ni Nabo. Ang tagapayo ni Haguro, ay nagbigay sa kanya ng mga tagubilin kung paano maayos na kunin ang lahat ng kapangyarihan mula sa atay ng tao. Ipinaalam din niya sa kanya ang tungkol sa ika-5 selyo na masisira sa araw na iyon. Nagkaroon ng kabuuang 8 selyo sa iba't ibang lokasyon na bumuo ng spiral sa mga lansangan ng kabisera. Hinubog ni Master Tenkay ang selyo sa ganitong pagkakasunod-sunod. Ito ay sa panahon ng pagtatayo ng Edo Castle ng Yor. Sa pagbuo na ito, ang Edo Shogunate ay nakakuha ng 3 taon ng kapayapaan. Ang Kyoto ay tumagal ng 400 taon sa kapangyarihan ng Hyodo, ang ika-13 tagapagmana ng Kain Clan. Ang bawat isa sa 8 selyo ay napapalibutan ng isang malakas na hadlang at dapat sirain ayon sa pagkakasunod-sunod ng spiral. Sa ganitong paraan, maaaring makipagdigma si Haguro sa Anmoji. Matapos manalo, nagplano siyang magtayo ng isang kastilyo sa lugar ng unang selyo. Si Rico, pagkatapos masaksihan ang kapangyarihan ng Kyoto yokai, ay naudyukan na magsanay ng mas mabuti. Si Rico ay may isang kawili-wili at maraming nalalaman na takot ngunit kailangan niyang magsanay sa paghawak ng kanyang invocation habang nakikipaglaban. Isang araw sa panahon ng pagsasanay, si Rashima ay nagdala ng masamang balita kay Rico. Ang Anmoji ay nilipol. Ito ay mas maaga kaysa ang Kyoto ay mahulog sa mga kamay ni Haguro.
Kailangan niyang iligtas ang kanyang kaibigan na si Yara mula sa kasawian, kaya pumunta siya kay Akupa upang humingi ng pahintulot na umalis. Nakumpleto na ang kanyang pagsasanay. Ibinunyag din ni Rico na nakilala niya si Haguro noong bata pa siya nang makita niyang pinapaslang ang kanyang ama. Iyon ang puntong nanghina ang Euroclan. Kailangan niyang pumunta sa Kyoto para makita siya sa huling pagkakataon. Puputulan na niya ang tanikala ng kapalaran. Tinanong niya kung may gustong sumama sa kanya, ngunit lahat sila ay umatras, maliban sa mga tagapagsanay. Ipinaalala nila sa kanya na hindi nila kailanman ipinangako ang kanilang buhay sa sinuman, ngunit sa mga taos-pusong humihiling sa kanila, at magalang na ginawa ni Rico. Kailangan niya ang lahat ng fighting power na makukuha niya. Nakarating sa mansyon si Rico kasama ang mga miyembro ng Tono. Tinanong ng kanyang lolo kung may natutunan siyang kapaki-pakinabang at umatake kay Rico, na madali niyang naiwasan sa pamamagitan ng paglalaho. Humanga si Nabo at pinahintulutan siyang umalis patungong Kyoto, ngunit hiniling sa kanya na magdala ng ilang matamis na pagkain para sa kanya. Kapag siya ay babalik, siya ang magiging ikatlong tagapagmana ng Euroclan. Pinayuhan din niya itong makipagkita kay Hiyoto. Para sa kanilang pag-alis, inayos niya ang espesyal na estratehikong yokai airbase ng Euroclan, ang nag-iisang treasure ship. Sa pagsikat ng araw, inakala ng lahat ng sakay na sila ay magbabago sa kanilang anyo ng tao, ngunit hindi. Ito ay dahil sa isang malaking banta, ang malalaking buhawi sa bawat selyo. Isang selyo na lang ang natitira para masira, habang matiyagang naghihintay si Haguro. Pagdating sa Kyoto, nataranta si Rico at ang kanyang koponan sa Toray Labyrinth. Habang nag-navigate sila sa isa sa mga gate, lumabas ang isang estranghero na nakakilala kay Rico. Nakilala siya ni Rico bilang isang onmoji na sinamahan ni Ryoji at Ma'am Aro. Na-curious si Ma'am Aro sa balak ng estranghero. Bigla siyang nagpaputok ng baril. Hindi kay Rico ang tinutukan nito, kundi sa yokai na nakatago sa likod niya. Bilang tugon, nagsimulang mag-enchant si Ryoji upang linisin ang Ayakashi mula sa Kyoto. Matagumpay na natalo ng kanyang spell ang Alipiers ni Haguro, dahilan upang mawala ang buhawi. Sa pagkilos na ito, epektibong naibalik ni Ryoji ang selyo. Kung wala ang lahat ng 8 selyo, hindi kailanman magiging mapayapa ang Kyoto. Nagpakilala ang estranghero bilang si Hiyoto. Tinanong ni Rico si Hiyoto kung paano niya sisirain ang tanikala ng kapalaran. Si Hiyoto ay isang yokai. Kasama si Rico, naalala niya si Hiyoto bilang onmoji prodigy mula 400 taon na ang nakakaraan. Nakipaglaban si Hiyoto kasama ang yokai laban kay Haguro. Ang Invincible Spiral Seal Barrier ay nilikha rin niya. Upang makapasok sa loob, ang mga seal ay kailangang basagin isa-isa. Ipinaliwanag ni Hiyoto na ang makapangyarihang Akashi ay nakalock sa 8 lokasyon. Ginawa silang haligi ng selyo. Ang Kain Clan ay nagbabantay sa bawat lokasyon. Upang maputol ang tanikala ng kapalaran, dapat sumali si Rico sa Kain Clan at ibalik ang bawat selyo sa lugar nito. Dapat ay si Hiyoto ang makakagawa nito, ngunit siya ay nasawi na. Papasok na ngayon si Haguro sa Nija Castle, ang huling lokasyon. Siya ay nabalitaan na nagsilang ng isang bata na naglalaman ng purong kasamaan. Bago iyon, dapat nilang bawiin ang mga haligi at itigil ang yokai aura. Gagamitin nila si Haguro at si Nabo para tapusin si Haguro. Isang malakas na yokai ang narinig na papalapit, pumaslang sa 12 ng mas maliliit na yokai sa kanyang dinadaanan. Ang mabigat na yokai na ito na pinangalanang Suchi, ay may 4 na kamay at bilis ng kidlat. Mabilis niyang narating si Rico, ipinahayag na naroon siya upang labanan ang malalakas na kalaban. Nakaturo sa ilang individual, hinamon niya ang sinumang matapang na humarap sa kanya. Sinabi ni Rico sa kanyang mga miyembro na umatras na nagdeklara na siya mismo ang lalaban kay Suchi. Ginamit ni Rico ang lihim na sining na Koko. Kabisado niya ito sa tono. Ito ay umiiwas sa pagtuklas, ngunit ang pangalawang pag-atake mula kay Suchi ay nagawang mapunit ang takot ni Rico. Isang sipa at pinalipad kaagad si Rico, at walang epekto ang kanyang takot. Nagmamadaling iligtas ng iba, ngunit kay Rico lang ang atensyon ni Suchi. Tumama ang kanyang mga kamao kay Rico, na nagdulot ng matinding pinsala. Akala ng lahat ay tapos na si Rico. Naisipan ni Yara na makialam, ngunit pinigilan siya ni Hiyoto. Ipinaliwanag niya sa kanya na siya ay isang napakalakas na kalaban kaya hindi niya ito matatalo. Sa halip, tinatakan niya ito. Pagkatapos ng lahat, ang yokai ay nawala ilang siglo na ang nakalilipas. Kasama siya sa iilan na nagamok.
Nagawa siyang linlanggan ni Hiyoto at pinatulog, ngunit alam niyang hindi inaasahan ni Suchi na mabubulok siya sa loob ng 400 taon. Ngayon ay parang sisirain niya ang lahat ng nakikita. Matapos ang mahabang pagpapahirap, naisip na nasawi na si Riko. Naghintay si Suchi sa susunod na kalaban, at ito ay si Yuki. Galit na galit siya sa ginawa ni Suchi kay Riko at handa siyang maghayganti. Inatake siya ni Suchi gamit ang kanyang napakalaking kamao. Sinubukan niyang mag-counter-attack gamit ang kanyang chilling wind, ngunit hindi siya match para sa kanya. Ang lakas ng kanyang kamao ay nagpalipad sa kanya. Sinugod siya ni Riko upang iligtas, napigilan siyang malaglag. Natuwa siya nang makita siyang buhay bago nawalan ng malay. Galit na galit si Riko na puro pula ang nakikita niya. Nainis siya na nasaktan ang kanyang mga kasama habang naririto siya. Kung gusto ng kaaway na sirain ang night parade ng 100 demonyo, kailangan nilang gawin ito sa nasawi na katawan ni Riko. Humanga si Suchi nang makitang buhay si Riko sa kabila ng kanyang halatang takot. Tumungo siya sa pag-atake habang ang kanyang mga nasugatang subordinate ay nagmasid sa takot, ngunit ang yokai aura ni Riko ay ganap na nawala. Nangangahulugan ito na siya ay nasa kanyang anyo ng tao. Sa sobrang kalooban, aatake na sana siya. Sinubukan ng lahat na pigilan siya. Si Suchi ay isang uri ng yokai na walang kinatatakutan. Kaya niyang sirain ang night parade ng mag-isa, ngunit naputol ni Riko ang kanyang daliri. Ito ay hindi kapani-paniwala, at ang teknik na ginamit ay Naru. Ngayon ay mukhang hindi epektibo ang mga pag-atake ni Suchi. Walang humpay na umaatake si Riko, ngunit kung matatalo siya, hindi magagamit ng kanyang mga nasasakupan ang kanilang kapangyarihan. Ito ay dahil ang takot ni Suchi ay sinisira ang night parade ng 100 demonyo. Nainis si Suchi, at aalis siya para maghanap ng mas mabuting biktima matapos mabilis na ayusin ang kanyang daliri. Si Riko ay hindi susuko at matatalo sa isang lugar na tulad nito. Siya ay isang commander kung tutuusin. Nagtaka si Suchi kung bakit hindi niya matalo si Riko. Gayunpaman, si Riko ay nasa kanyang anyo ng tao at hindi na makapagpatuloy sa pakikipaglaban, kaya siya ay nawalan ng malay. Ang lahat ay hinalinhan, at least na natili siyang buhay. Nilapitan ni Haguro si Riko bilang isang bata, ngunit siya ay nahihiya nang makita na ang kanyang ama ay nakipag-ugnay sa isang tao. Hindi mabasa ang kanyang dugo. Sinabi ni Haguro sa kanya na ang sumpa ng Fox ay hindi mawawala, at ang bloodline ni Nabu ay babagsak ng walang kabiguan. Sinubukan niyang atakihin ang batang si Riko, ngunit ang kanyang ama ay pumasok at sa halip ay natusok. Tumakas si Riko, at pagkatapos ay nakita niya ang kanyang ina na umiiyak at nagtaka kung ano ang nangyari sa kanya. Sa isang sandali, kinakalaban niya si Suchi, ngunit ang kanyang espada ay hindi nagdulot ng anumang pinsala sa kanya. Ito ay isang panaginip. Bumangon siya at nakita niya si Joki sa tabi niya. Siya ay dinala dito upang magsanay, ngunit nais ni Riko na labanan si Suchi. Bago siya umalis, binalot siya ng takot ni Joki. Sa sobrang tindi nito ay nagsimulang magpanik si Riko. Maaring umiwas si Riko at maputol ang takot ng kalaban, ngunit iyon ang limitasyon. Ang lakas lamang ay hindi makatitiyak ng tagumpay. Dalawang bagay ang kailangan niyang gawin para maabot ng kanyang espada ang kanyang pinakamahusay, kailangan niyang maging mas malakas kaysa kay Nabu at sa kanyang sarili. Isang tao sa likuran ang nagsabing hindi niya maiintindihan ng ganoon, ang aktwal na labanan ang tanging paraan. Inutusan ni Joki si Riko na bunutin ang kanyang espada. Dapat niyang makabisado ang pamamaraan na angkop sa Panginoon ng 100 demonyo. Bago pa makapagtanong si Riko ay inatake na siya. Samantala, sinira ni Haguro ang huling selyo. Nabigla si Riko sa matinding takot kay Joki, at hiniling niya kay Riko na putulin ang kanyang takot. Ang unang bagay na dapat niyang gawin ay palakasin ang kanyang takot. Sinabi sa kanya ni Joki na ang lakas ng parada ay nakasalalay sa lakas ng pinakamataas na commander nito. Upang makabuo ng isang hindi magagapi na night parade, kailangan niyang maging napakalakas. Iyon ay kung kailan babalik sa kanya ang kapangyarihan. Kaya naman kailangan niyang lampasan ang kanyang lolo at ang kanyang sarili. Ngunit mayroong isang issue, siya ay kalahating tao. Kasama sa pagsasanay ni Joki ang pagtanggap niya sa kanyang pagkakakilanlan bilang tao rin. Ang pinakamalakas na panahon ng Nure clan ay noong ang kanyang ama ang pinuno, na kalahating tao din. Kailangan niyang bitawan ang paniwala na mahina ang mga tao at tanggapin kung sino siya. Ang pagiging malakas ay ang pangalawang bagay na kailangan niyang gawin. Bigla siyang inatake ng kaparehong nagsabi kay Joki na labanan siya.
Sinubukan ni Rico ang kanyang makakaya upang mapagtagumpayan ang dalawang mabigat na yokai, ngunit ang pagharap sa dalawang kalaban ay labis, at siya ay bumagsak. Tatapusin siya ng ibang lalaki dahil sa sobrang hinin niya, ngunit pinigilan siya ni Joki, hindi ito bahagi ng deal na ginawa nila. Nakinig siya, ngunit hindi pa tapos. Nang magising si Rico, nasa tabi niya si Zan. Pinagaling niya ang mga sugat ni Rico gamit ang mga ointment na ginawa niya. Sinabi sa kanya ni Zan ang dahilan kung bakit siya naroon, upang pagalingin ang kanyang katawan sa panahon ng nakakapagod na pagsasanay. Humingi ng paumanhin si Rico sa pagiging mahina na nakakuha sa kanya ng smack mula kay Zan. Siya ang kataas-taasang komandante, at magagawa niya ang anumang gusto niya. Nabanggit din niya na babalik si Joki para sa pagsasanay sa sandaling sumikat ang araw. Nagtaka si Rico kung ano ang dalawang pamamaraan. Sinabi sa kanya ni Zan ang isang kwento tungkol sa kanyang pamilya, kung paano nila sinundan ang pamilya Noor sa mga labanan, at ikinalat ang kanilang mga pakpak ng lason para sa kanila. Pagkatapos ay ipinakita niya ang kanyang maganda ngunit makamandag na mga pakpak kay Rico na namangha. Ito ang kanyang takot, at gusto niyang gamitin ang mga ito para ipaglaban si Rico. Nagpapasalamat si Rico para kay Zan at sa kanyang mga salita na nagbibigay kapangyarihan, na nag-udyok sa kanya na gumawa ng mas mahusay. Nang sumikat na ang araw, hinintay ni Joki na bumalik si Rico mula sa kagubatan. Bagamat si Joki ay may pag-aalinlangan at may pagpipiliang tumakas, si Rico, na determinado gaya ng dati, ay nagpakita. Nang gabing iyon, masarap siyang kumain. Pagkatapos ng mahihirap na pagsasanay, ang tanging nasa isip niya ay ang espadang makakaharap kay Suchi. Ang pagsasanay ay naganap lamang sa umaga nang si Rico ay nasa kanyang anyo ng tao. Ngunit biglang, ang cabin ay napuno ng mas mababang yokai. Noong una, akala nila ay maagang pagsasanay lang, ngunit nagkamali sila, naroon ang yokai para tapusin si Rico. Inatake nila siya, ngunit madali niyang pinutol ang takot na natalo ang karamihan sa kanila. Hiniling ni Rico na tumakas si Zan, ngunit gusto ni Zan na tumabi sa kanya at lumaban. Pagkatapos ng mainit na debate, pumayag si Rico na manatili siya. Si Joki, na papunta sa cabin, ay iniisip si Rico. Alam niyang nahawakan ni Rico ang diwa ni Nabo sa tono. Kaya naman ipinagtanggol niya ang kanyang sarili mula sa isang fatal injury sa labanan kay Suchi. Ngunit hindi pa niya natutuklasan ang tunay niyang pagkatao. Nakalimutan niya ang kakayahang umangkop ng mga tao. Si Joki ay dating tao rin. Naunawaan niya ang pangangailangang itago ni Rico ang inaakala niyang kahinaan, ngunit alam niya ang pangalawang pagkakamali, kung paano nagtiwala at umaasa sa kanya ang kanyang mga tao. Kinilala niya ang kanyang pagiging tao, na nagpalakas sa kanya. Gusto ni Joki na makabisado ni Rico ang isang diskarte, hinayaan nitong lumaki ang takot sa pamamagitan ng pagdaragdag ng higit na takot. Pagbalik sa cabin, pagod si Rico dahil masyadong marami at malakas ang yokai. Si Zan, nasabik na magamit ni Rico, ay ikinalat ang kanyang mga pakpak ng lason. Ang kapangyarihan mula sa mga pakpak ay nag-infuse sa espada ni Rico na nagpa-vibrate sa matinding enerhiya. Sa isang indayog, ang espada ni Rico ay naging sanhi ng pagsabog ng buong cabin. Laking gulat ni Joki na nasa malapit nang makita ang takot ni Rico. Nagsimulang bumagsak ang kalaban na parang langaw. Tinanong ni Rico si Joki kung ito ba ang teknik na sinasabi niya. Naalala ni Zan, na nanghina matapos gamitin ang kanyang kapangyarihan, ang sinabi ng kanyang ama, na ibuka ang kanyang mga pakpak para sa night parade ng 100 demonyo. Ito ang kapangyarihan ng Euroclan. May na-unlock siyang mahalagang bagay, magtiwala sa iba para makuha niya ang kanilang tiwala bilang kapalit. Kumuha ng kapangyarihan, ito ang nakatagong pamamaraan ng Lord of the Night Parade ng 100 Demons na tinatawag na Equip. Ang mga miyembro ng tono ay naghihintay ng susunod na hakbang. Lahat sila ay malubhang nasugatan, ngunit ang pagkakita kay Rico na naglalakad palapit sa kanila ay nagbigay sa kanila ng panibagong lakas. Si Yuki ay banihag ni Suchi upang muli niyang harapin si Rico. Para sa kanya, isa siya sa ilang mga kawili-wiling lalaki. Pumasok si Rico sa lugar ng mabilis, at siya ay nawala at muling nagpakita sa likod ni Yuki upang iligtas siya. Sinabi niya kay Suchi na sa pagkakataong ito ay tatapusin niya siya. Napaluha si Yuki dahil gusto rin niyang maging kapaki-pakinabang. Hindi siya atras kundi paprotektahan siya mula sa harapan. Ayaw niyang makita ang nangyari sa kanya noong nakaraang labanan.
Sinabi ni Rico sa kanya na hindi na niya kailangang protektahan pa siya, ngunit kailangan niya ang kanyang pagnanais, lakas puso, at katawan. Ipinagkatiwala niya sa kanya ang lahat ng ito. Nagkamit siya ng lakas na dumami, at hinamon niya si Suchi. Ang espada ni Rico ay mayroon na ngayong kapangyarihan ng yelo, ang takot kay Yuki. Sa isang pag-indayog, tinadtad ang mga daliri ni Suchi. Nagsimulang kumalat ang yelo sa kanyang braso at sinira ito. Ang pamamaraan na ito ay tinatawag na akwepang Red Plum Under the Snow. Alam ni Suchi na kung hindi siya magseseryoso, siya ay tatapusin sa pamamagitan ng espada, kaya ibinukod niya si Rico sa pamamagitan ng paggawa ng hadlang sa paligid niya. Gusto niya si Rico sa kanyang sarili dahil pagkatapos ng daan-daang taon, si Rico lang ang kalaban na makakapantay sa kanya sa labanan. Ngunit tumalon sina Zan at Yuki sa loob para tumulong. Hanggang sa matapos niya si Rico, hindi niya matatapos ang night parade. Tinuya siya ni Suchi, sinabing 3 ito sa 100, ngunit nagkamali siya. 3 pa ang sumama sa kanya, sina Itako, Amiso, at Rashima. Ang tono ay magiging kanyang lakas din. Natutuwa si Rico na magpapahiram sila ng kanilang lakas, ngunit dahil hindi niya alam ang takot ni Rashima, hindi pa niya ito mapahiram sa kanya. Nag-iisang umatake si Itako para bigyan ng oras ang iba na ipaliwanag ang nakatagong pamamaraan ng tono. Namangha si Rico sa kanyang kakayahan. Gusto niya ang kanyang kapangyarihan at nais niyang ihanda ang kanyang takot. Si Itako, na hindi sanay na nakatayo sa anino ng isang tao, ay hindi lubos na nagtitiwala kay Rico, ngunit ipinakita sa kanya ni Rico na pinagkadalubhasaan niya ang kasanayang ipinakita sa kanya ni Itako sa Tono Village. Pumayag si Itako na maging talim niya. Nakita niyang dinadala ni Rico ang kanyang takot. Si Suchi, na ngayon ay seryoso at hindi na nagbibiro, ay nagsimulang gumawa ng kuryente sa kanyang katawan. Hinampas niya ang kanyang malaking kamay kay Rico para durugan siya sa ilalim ng kanyang bigat, ngunit tumalon si Rico at, kasama ang aster side ni Itako, hinampas ang kanyang katawan. Naputol sa kalahati si Suchi, at nagsimulang mawala ang kanyang takot at nagulat ang lahat. Samantala, si Haguro ay nasa kanyang kastilyo na naghahanda para sa kapanganakan nang siya ay nag-ambala ng isang ingay. Sinabihan niya ang kanyang tauhan kung saan ang source na iyon, pero hindi na kailangan dahil dumiretso sa kanya ang source, ito ay sinabo sa totoong anyo niya, ang nakaharap niya 400 years ago. Inatake siya ng kanyang buntot, ngunit nagawa niyang maipit siya gamit ang espada. Tinanong ni Nabo kung napaslang niya ang pangalawang tagapagmana, at napangiti na lang siya. Sinabi ni Haguro sa kanya na ang kadiliman ay mamamahala muli sa mundo, at sino man ang kanyang pinaslang ay hindi gaanong mahalaga sa kanya. Sinabi sa kanya ni Nabo na ang pagkuha sa kanya sa ganitong katandaan ay labis na para sa kanya, kaya ipinagkatiwala niya sa kanyang apo na tapusin ang trabaho ng pagpaslang sa kanya, ngunit siya ay tinusok sa likod ng isa sa kanyang mga tapat na tagasunod. Nagsimulang magpakita ang iba pang mga demonyo, at walang pagkakataon na makaliligtas siya rito, ngunit si Karaso ay nagpakita sa oras upang ay alis si Nabo mula sa kasawian. Sa kabilang banda, sinabi ni Suchi kay Rico na hindi pa siya napaluhod mula noong bago. Siya ang misteryosong Kyoto yokai na pinagkakaabalahan ng lahat. Siya ay isang Akashi at isang tao na namuno sa kadiliman sa Kyoto 1 milenyo ang nakalipas. Isa rin siyang Anmoji. Tinahi ni Suchi ang kanyang kalahating biyak na mukha, at sinabi sa kanila na gusto niyang matulog hanggang sa ipanganak si Nyo, at umalis siya. Nanalo si Rico, ngunit hindi ganoon ang pakiramdam dahil sa itaas nila ay may namumuong bagyo. Sinabihan ni Kidomaru ang kanyang mga demonyo na tumingin sa paligid para hanapin si Nabo, na hindi maaaring malayo sa pinsala. Pagkatapos ay ipinaalam niya kay Jozo, ang tagapayo ni Haguro, tungkol sa kanyang paggawa. Ngunit ipinaalam ni Kidomaru ang River Street na inookupahan ng night parade ng 100 demonyo, at si Rico, ang kanilang Supreme Commander. Biglang gumuho ang kastilyo kung saan naninirahan si Haguro sa ilalim ng isang higanteng misa. Umupo siya sa ibabaw nito, paulit-ulit na nararamdaman niya si Semi, ang kanyang anak. Ang higanteng masa ay nagkaroon ng hugis ng isang bagong silang na sanggol. Ipanganganak ang anak ng pure evil, at nasa sabik si Jozo para dito. Ang lahat sa ngayon ay naging maayos. Matagal na ang nakalipas sa tabi ng mga tao, may kadiliman, ngunit ang mga tao ay hindi na mabubuhay ng maganda. Sila ay nadungisan ng kanilang karumal-dumal na tunay na kalikasan.
Ang mga maitim na nilalang ay pinagtaksilan nila, kaya nagpasya siyang punuin ang mundo ng isang bagay na purong itim na walang bahid ng karumihan, itim tulad ng kanyang buhok, mata, at damit. Hiniling niya sa kanyang mga katulong na protektahan siya. Kailangan niya ng proteksyon, ang ibig sabihin nito ay hindi pa makakalaban ang Nyo. Kailangan niyang maging kumpleto dahil ang Nyo ay orihinal na tao, at ito na ang pagkakataon nila para tapusin siya. Sinamantala ni Rico ang kanyang pagkakataon upang labanan si Haguro. Nang makaharap niya ito, nagkatotoo ang pinakamasama niyang inaasahan, siya iyon. Pinaslang niya ang kanyang ama. Napagtanto niyang sinabo na naman ang hamarang sa kanya. Tinanong niya siya, nagtatanong kung bakit ang mga kadugo niya ay humahadlang sa paglikha ng isang mundo kung saan maghahari ang Ayokashi. Tinanong ni Rico kung iyon ang dahilan kung bakit niya pinaslang ang kanyang ama, ngunit siya ay pinagmumultuhan ng mukha ni Richie at hindi niya maintindihan kung bakit. Si Rico, na armado ng libu-libong talem, ay nasa kanyang pinakamalakas. Sinabi ni Suchi kay Haguro na labanan si Rico, dahil ang kanilang labanan ay tila nakatadhana. Hinalok niyang mag-babysit kay Nyo pansamantala. Naglaban sila, at nakikita niya kung bakit natalo si Kidomaru laban sa kanya, ngunit sa isang galaw, nawasak niya ang kanyang mga espada. Ni hindi man lang siya nagalusin ng espada. Nagpakita si Kidomaru at sinabihan si Rico na lumikha ng pagkakataon na mapalapit sa kanya at pagkatapos ay pakawalan siya, dahil ang pagtama ni Kidomaru ay tatamaan ang lahat ng kanyang siyam na buntot. Gamit ang pagkakataong iyon, maaaring itulak ni Rico si Kidomaru sa kanyang pangunahing katawan, ngunit ito ay magbubuwis ng kanyang buhay, na handa niyang ibigay sa layunin ni Rico. Humakbang si Rico para umatake gamit ang kanyang libo-libong espada, ngunit muli niyang sinira ang mga ito gamit ang kanyang mga buntot. Sinamantala ni Rico ang pagkakataong ito para makuha siya at inatake siya sa puso. Bagamat tumagos ito, hindi ito nagdulot ng anumang pinsala sa kanya, kahit na si Nabu ay sinubukan ang parehong trick. Dahil nakaipit ang espada, hindi nakatakas si Rico sa kanyang atake ng espada. Siya ay tinamaan ng espada na may 3 buntot at matinding na sugatan. Muli niya itong inatake para kunin ang atay nito, ngunit nag-flashback siya kay Richie at tinusok siya. Pinigilan siya ni Rico sa pamamagitan ng paghinto ng espada gamit ang kanyang mga kamay. Humanga siya sa kakayahan nito at sa kakayahang makalusot, ngunit sinadya niyang kunin ang dugo at atay nito. Tinanong siya ni Rico nang maging Haguro siya dahil naalala niya ito mula pagkabata, kung paano siya tumawa ng may kasiyahan. Tinatanong niya ang kanyang human parts sa kanyang tanong. Siya ay muling nagkatawang tao ng maraming beses sa mga katawan ng tao, kaya alam ni Rico na mayroong bahagi ng tao na maaaring maalala ang pagkabata, kahit na hindi naalala ni Haguro. Ipinagpatuloy ni Rico na sabihin sa kanya ang tungkol sa oras na nakita niya siya sa gitna ng mga nahuhulog na talulot. Nag-flashback na naman siya, at kinilabutan siya at nakumpirma na siya iyon. Nagagalit na siya, at siya ay muling nagkatawang tao sa loob ng libu-libong taon, kaya ang kanyang mga salita ay dapat na walang kabuluhan sa kanya. Nagpatuloy siya sa pag-atake kay Rico. Mas malakas siya kaysa sa kanya, at nakita niyang mabilis itong nawalan ng kapangyarihan. Tinusok niya siya ng Spear of Four Tails at itinusok siya ng poste. Kung hindi siya makagalaw, hindi niya magagamit ang kanyang takot. Sa pagmamasid sa kanya na mahina, naalala ni Haguro ang mukha ng isang 5 taong gulang na batang lalaki. Ang mga labi na nahuhulog mula sa higanteng misa ay nagpakita ng kanyang mga alaala. Nanlamig siya sa takot, ngunit nabalisa siya sa pagpapakita ng kanyang anak. Huli na ang lahat, si Nyu ay ipinanganak, at lahat ay nagulat. Hindi pa tapos si Rico sa pakikipag-usap sa kanya, nakatutok lang siya sa anak. Ang kanilang labanan ay isang engranding palabas lamang sa bisperas ng kapanganakan ng kanyang anak. Sa bawat oras na si Haguro ay muling nagkatawang tao, sa pag-iisip ng kanyang anak, ang kanyang nais ay hindi natupad. 400 years ago, mas malapit siya sa anak, pero sinira ito ni Nabu para sa kanya. Galit na galit siya sa alaalang iyon kaya inatake niya ulit si Rico. Tumawag si Rico sa kanyang ama, at isang piraso ng alaala ang nabuhay sa mga labi. Muling natulala si Haguro, at sinamantala ni Yara ang pagkakataon na gamitin ang kanyang Shikami Hagen at pasabogan si Haguro. Tulad ng dati na paggamit ni Hiyoto sa kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos, ganoon din ang ginawa ni Yara. Ang mga spell ay naggapos kay Haguro, na nagpa-immobilize sa kanya. Sinamantala ni Rico ang pagkakataon at inatake ang kanyang katawan.
Nang makita niya sa harap ng kanyang mga mata si Richie, ang kanyang ama, nagsimula siyang umiyak. Ang katawan na ginamit niya ay isang sisidlan lamang, at ang tunay na haguro ay nagpakita. Nagsimulang sumakit ang ulo niya dahil sinabing perpekto na ang katawan na ito. Tinanong niya si Jozo tungkol sa ginawa nitong pagbuhay sa kanya. Tila si Jozo ang nasa likod ng lahat, at natupad ang kanyang hiling. Si Semi ang humihila sa kanyang mga string sa lahat ng oras na ito. Nandoon lang si Jozo para ay execute ito sa ngalan niya. Siya ay kumukupas, at napatingin ang lahat sa susunod na kilos. Hinawakan ni Rico ang kanyang sisidlan, ang katawan ng kanyang kapatid, sa kanyang mga bisig. Si Semi, na sinyurin, ay nagpakita bilang isang lalaking may mahabang gininto ang buhok at purong gininto ang mga mata. Tuwang-tuwa siyang makita siya at yakapin siya. Gayunpaman, ipinagkanulo niya siya at itinapon siya sa impyerno sa pamamagitan ng isang portal. Pinasalamatan niya ito sa 1,000 taon upang matahak niya ang landas. Siya ay kanyang anak, ang kanyang liwanag at dilim ay nakakapagbigay lamang ng anino kapag ang liwanag ay nasa likuran. Ngayon ay maaari na siyang magpatuloy bilang tunay na Panginoon ng Night Parade ng 100 demonyo. Tinitigan niya ang lungsod, na nasusuklam sa karumihan nito, at nagpatuloy sa paglilinis nito sa pamamagitan ng ganap na pagwasak dito, at itatayo niya muli ang Kyoto. Galit na galit si Rico sa kanyang ginawa, pinaslang muna ang kanyang ina at pagkatapos ay pinaglaruan sila. Para sa kanya, ang isang tao na nasawi 1,000 taon na ang nakalilipas ay walang anumang negosyo sa mundo. Ibinaba niya ang kanyang kapatid at naghanda para tapusin siya. Sinubukan siyang pigilan ng kanyang hukbo dahil imposibleng tapusin siya ng mag-isa, ngunit hindi nakinig si Rico at tumakbo siya gamit ang kanyang espada patungo sa kanya. Sa kasamaang palad, pinigilan ni Semi ang espada sa dulo lamang ng kanyang daliri. Hindi ito sapat para ibagsak siya. Binasag ni Semi ang espada sa maliliit na piraso. Alam ni Semi na siya ay anak ni Richie, ngunit sa kanya, hindi siya sapat na malakas. Ibinaba niya ang kanyang espada upang hampasin si Rico, ngunit ang kanyang kapatid na babae ay humakbang sa harapan. Sinabi ni Semi na ang kanyang awa ay lumago sa mga maling alaala. Sinubukan niyang hamampens muli, ngunit dinala ni Nabo si Rico sa ligtas na lugar. Hiniling niya sa iba na bilhan siya ng ilang oras para makita niya ang isang bagay. Ang pinakamakapangyarihang Amnoji ay nabuhay na muli, at tumayo sa harap si Semi tulad ng isang hadlang. Tinanong ni Rico si Nabo kung kapatid niya ba ang babaeng ito. Itinanggi niya, at sinabing mas malalim ang plano kaysa sa inaakala niya. Sinabi ni Nabo sa kanya na ang kanyang pangalan ay Otoma, at siya ang Akashi na asawa ni Richie noon. Ilang siglo na ang nakalilipas noong nabubuhay pa si Richie. Isang araw dinala siya ni Richie sa mansyon ng Neuro at sinabi kay Nabo na pakakasalan niya siya. Siya ay napakaganda at kaaya-aya. Alam niyang magiging mahirap ang pagpapakasal sa pangalawang tagapagmana, gayunpaman masaya siyang gawin iyon. Doon nagsimula ang glory days ni Richie at tumagal ng mahabang panahon. Ngunit dahil sa sumpa ng Fox, hindi makapagpalaganap ang kanilang angkan. Bilang resulta, sina Richie at Rico ay mga anak ng isang Hayashi at isang tao. Ang sumpa ng Fox ay hindi binilang ang gayong posibilidad. Sa loob ng 50 taon, hindi sila makagawa ng tagapagmana at patuloy na sinisisi ang sarili. Isang araw, nawala ang babae, nag-iwan ng Yamabuki sa likod at isang tula na binabasa ni Richie bago siya pinaslang. Tinukoy ng tula ang kanyang kawalang kakayahan sa paggawa ng anak kung paano namumulaklak ang Yamabuki Rose ngunit hindi namumunga. Iniwan niya ang mundo upang matuyo ngunit nakarinig ng boses sa madilim na mundo. Ito ay isang muling pagsilang ng kaluluwa, Shai, sa asensya, Yamabuki Otem. Si Semi, bago ang kanyang muling pagsilang, ay parang impyerno. Sa bawat panahon, kung kailan ang mundo ay nababalot ng kadiliman, maraming beses na maaring manganak si Haguro, ngunit halos bawat pagkakataon, siya ay dinudurog ng pamilya Neuro. Si Semi ay hindi maaaring muling mabuhay hanggang sa matalo si Richie. Si Samoto, ang ama ni Jozo, na pinaslang din ni Richie, ay naghiganti. Nakagawa sila ng karumal-dumal na plano sa pamamagitan ng ilusyon na takot ni Jozo. Gagawa sila ng isang babae, supposedly anak ni Richie, kasama si Otem. Sa pamamagitan ng paggamit ng semi-soul rebirth technique nilalayon nilang magtagumpay. Binigyan ni Samoto ang dalaga ng maling alaala ng pagiging anak ni Richie. Sa ganitong paraan, siya ay magiging sisidlan ni Haguro at tatapusin din si Richie.
two birds with one stone. Sinabi ng babae kay Rico at sa iba pa na pagkatapos niyang marinig ang boses, napagtanto niyang siya ay naging isang batang babae. Mga maling alaala ang nakapaloob sa kanya. Madali niyang nakumbinsi ang 5 taong gulang na si Rico na siya ang kanyang kapatid. Si Richie, na noong una ay nag-aalangan, hinawakan ang kanyang kamay at tinanggap siya para sa kanya. Iyon ang pinakamasaya niyang araw, ngunit habang naaabala si Rico ng isang bagay sa likod ng isang palumpong, nakita ni Richie ang mga bulaklak ng Yamabuki. Sinimulan niyang bigkasin ang tula ng kanyang asawa nang may na-trigger sa maliit na babae. Kumuha siya ng mapurol na espada at tinusok si Richie. Pagkatapos niyang tapusin siya, nakita niya ang kanyang ginawa at nagsimulang umiyak ng mga luha ng dugo. Si Jozo, na nakasaksi sa lahat ng nangyari, ay natatawa ng pinaslang ng babaeng nagpapanggap na anak na hindi niya maisip ang kanyang minamahal. Pagkatapos, naging sisidlan siya ng fox si Haguro. Ngunit ngayon, oras na para wakasan ang lahat ng ito. Lumingon si Rico kay Semi, na, walang anumang paggalaw, ay sumalakay sa kanya. Sinabi ni Semi sa kanya na ito ay simula pa lamang ng isang mundo kung saan ang mga tao at Akashi ay nagsasama, at ang mundo ng kaguluhan ay mawawasak, isang mundo kung saan ang kadiliman ay nangingibabaw sa liwanag. Tinanong ni Nabo kung naging tao ba siya minsan. Napangiti si Semi, na sinabing pagkaraan ng 1,000 taon, sa wakas ay nabuhay siyang muli sa ganitong anyo. Nalampasan na niya ang pangangailangan para sa isang sisidlan ng tao, at ngayon ay nakatayo sa tuktok ng kadiliman. Sinabi sa kanya ni Nabo na ang kanyang anak at apo, na mga tao at Akashi, ang kanyang pagmamalaki at kagalakan. Pero nangako si Semi na tatapusin ang bagong bloodline. Ay nalalayan siya ng hukbo ni Rico, ngunit alam ni Semi na ito ay wala lang. Siya ay kumikinang na parang araw at nagbigay ng maliwanag na sinisira ang lahat ng bagay sa landas nito. Marami sa mahihinang yokai ang nasawi, ngunit mas malakas ang nanag. Inutusan ni Rico ang kanyang night parade upang ipagkatiwala ang kanilang takot sa kanya. Ipinasa ni Nabo ang isa pang espada kay Rico, habang ang kanyang Niramaru ay nawasak. Sa loob ng libu-libong taon, umaasa si Semi na sisirain ng kanyang ina ang angkan ng Europe, na laging humahadlang sa kanila. Ngayon, siya na ang baalang tumapos sa trabaho. Nagmamadaling umatake si Rico, na sinundan ng kanyang night parade. Maliit lang ang espadang ginamit niya, pero sapat na ang kanyang ubod ng lakas para makalapit. Ngunit ang malaaraw na liwanag ni Semi ay kumilos na parang isang hadlang, at si Rico ay bumagsak pabalik sa lupa. Gamit ang kanyang espada na pula, itinutok ni Semi ito sa lupa, at nagsimula itong mag-apoy. Napakalakas nito kaya kahit si Nabo ay hindi makabangon. Ngunit lumabas si Rico mula sa nagpapahirap na apoy na parang isang tunay na hari. Muli niyang hiniling na ihanda siya ng lahat habang patungo siya sa pinanggalingan ng nagliliyab na apoy. Ito ang makapangyarihang night parade ng 100 Demons. Parang bagyo, napalapit sila kay Semi. Sinira ni Rico ang harang ng buong lakas at inatake si Semi. Sa mga unang atake, umiwas siya, ngunit habang nagsasalpukan ang kanilang mga espada, nagkaroon ng napakalaking pagsabog. Sa pag-aalis ng alikabok, nabunyag na nawala si Semi. Nang makuha ang kanilang tagumpay, lahat sila ay nagsaya. Nang maglaon, natagpuan ni Rico at Nabo ang kanilang mga sarili sa ilalim ng isang magandang puno, at naroon din si Richie. Sinubukan ni Rico na matulog, ngunit sinabihan siya ng kanyang ama na huwag matulog dahil nilalamig siya. Sinabi niya kay Rico na siya na ngayon ang tatayo sa taiman ng angkan ng Yura, at magiging ikatlong tagapagmana. Pagkatapos ng buong pagsubok sa Kyoto, bumalik ang night parade sa Yura Mansion. Nagsalita si Nabo sa konseho at sinabi sa kanila na, pagkatapos ng konsensus ng mga nangungunang executive ng angkan, si Rico ang magiging commander. Ipinaalam ni Rico sa konseho na, bilang ikatlong tagapagmana, hindi niya papahintulutan ang pananakit ng mga tao or ang paglabag sa kodigo ng karangalan. Hinimok niya sila na maging uri ng yokai na hindi nawawala ang takot. Iyon ang uri ng organisasyon na balak niyang pamunuan. Ito ang pangatlong tagapagmana ng night parade ng 100 Demons.